Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1141-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kasunod ng pagtaas ng antas ng dugo ng dragon ni Mateo, ang kapangyarihan ng Dragon Sovereign Cauldron ay lalong lumakas. Ang Dragon Sovereign Cauldron na ito ay isang nilalang na kulang na lamang ng isang hakbang para makapasok sa banal na artifact noon. Hindi masukat ang kapangyarihan nito. Nang makilala ng lahat ang kapangyarihan ng Dragon Sovereign Cauldron na ito, agad silang hindi na nakapagtawanan. Hindi umimik si Mateo. Sa harap ng lahat, ginamit niya ang Cleansing Sandal Sacred Flame at sinimulang linisin ang Astral Heavenly Soul Peel. Di nagtagal, ang pangungutya sa mga mukha ng mga taong iyon ay napalitan ng pagkamangha. Napakalalim ng pamamaraan ng pagpino ni Mateo. Kahit hindi nila alam ang alchemy, naliligaw pa rin sila sa pagkamangha dahil sa panunood. Ang mga taong nakakaalam ng alchemy ay lalong nagulat. Ang antas ng alchemy daw ni Mateo ay mahigit 100 beses na mas malakas kaysa sa kanila. Ito ang estilo ng isang mahusay na maestro. Gayon din, sa mga emperador ng alchemy na nanunood, natuklasan nila sa kanilang pagkadismaya na hindi nila maintindihan ang pagpipino ni Mateo. Ang laki ng pagkakaiba nito. Isang maestro ng kanyang henerasyon. Ang binatang ito ay talagang isang alchemy daw master ng kanyang henerasyon. Sa sandaling ito, sila ay lubos na sigurado sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng halos 2 oras, kinuha ni Mateo ang Essence Fire. Nabuo na ang gamot na tableta. Nang makita ni Jerwin ang gamot na nasa kamay ni Mateo, labis siyang natuwa hanggang sa namula ang kanyang mukha. Tama ang sugal. Hahaha, tama ang sugal ng matandang ito. Hahaha. Hindi makapaniwalang nabalisa si Jerwin habang itinataas ang kanyang ulo sa langit at tumawa ng malakas. Mataas ang kalidad, pero mas maliit ang sukat. Bagamat ang epekto ng gamot ay hindi maihahambing sa isang tunay na mataas ang kalidad na tableta, dapat ay higit pa ito sa sapat kumpara sa middle grade. Paano? Iniabot ni Mateo ang high grade na Astral Heavenly Soul Peel na mas maliit sa harap ni Old Grant. Dahil noong unang pagpipino, maraming bahagi na ang nawala. Hindi rin ito nagawang palabasin ni Mateo ng biglaan. Ngunit sa pamamagitan ng pagbabalik ni Mateo sa Pagan at muling pagpapanday, ang kadalisayan ng medicinal peel ay higit pa sa isang mataas na grado, at umabot na ito sa mataas na grado. Ang epekto lang talaga ng gamot ay mas malala kumpara sa isang tunay na mataas na kalidad. Nanginig ang buong katawan ni matandang Grant. Ngayon lang siya nagising, nakatingin kay Mateo ng may pagtataka. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya lubos na makapaniwala. Syempre naman. Medyo mabagal na sabi ni matandang Grant. Kung gayon, itong Coiling Dragon Spirit Root, kinukuha ito ng batang Panginoon na ito. Casual na inihagis ni Mateo ang medicinal peel kay Old Grant. Iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ito, at inihagis sa ere ang Coiling Dragon Spirit Root. Casual niyang itinuro. Isang guhit ng enerhiya ng espada ang sumugod patungo sa Coiling Dragon Spirit Root na iyon, direktang hinati ito sa dalawa. Matandang Jerwin, iyon na ito. Itinapon ni Mateo ang kalahati ng Coiling Dragon Spirit Root kay Jerwin, habang itinago naman niya ang kalahati. Ang Coiling Dragon Spirit Root na ito ay napakahalaga rin kay Mateo. Ang kanyang lakas sa katawan ay natigil sa hangganan ng middle stage Tearsham hanggang sa huling yugto. Kasunod ng pagtaas ng kanyang makalamang katawan, ang natitirang kapangyarihan ng sinaunang buto ng dragon ay nagkukulang na. Ang sinaunang buto ng dragon na ito ay, kung tutuusin, ay nakaranas na ng mahigit 1,000,000 taon. Matagal nang hamina ng husto ang kapangyarihan nito. Ang pagsuporta sa cultivation ni Mateo hanggang ngayon ay ang limitasyon na. Sa ngayon, para kay Mateo na magkaroon ng tagumpay sa kanyang katawang tao, kailangan lamang umasa sa panlabas na kapangyarihan. Pero hindi ito naging malaking problema para kay Mateo. Marami siyang hawak na formula ng tableta, lahat ay para sa gamit ng mga body cultivator. Gamit ang half-section Coiling Dragon Spirit Root na ito, lubos na kumpiyansa si Mateo na makakapasok siya sa huling yugto ng Tearsham. Natanggap ni Jerwin ang Coiling Dragon Spirit Root at labis siyang natuwa. Ang pakiramdam na ito ng pagbawi ng dating nawala ay tunay na napakaganda. Kahit kalahating seksyon lang ito, kung wala ang binatang ito sa harap niya, hindi lang siya makakakuha ng kalahating seksyon, kundi malaki pa ang mawawala sa kanya.
Para kay Mateo, tanging pasasalamat na lang ang natitira sa kanya. Guro, itong si Jerwin ay may mga mata ngunit hindi nakakakita dati at pinabulaanan niya si Gerong. Gerong, huwag po sana kayong magdamdam. Yumuko ng malalim si Jerwin kay Mateo at sinabing. Nakangiting sabi ni Mateo, Kuho, inagaw ko ang kalahati ng Coiling Dragon Spirit Root mo, sana hindi ka magdamdam. Kung pag-uusapan talaga, maituturing na may nakuha si Mateo nang hindi isinasapanganib ang sarili niya sa pagkakataong ito. Maliban na lang, kung wala ang kanyang pagpipino, wala sa kanilang tatlo ang makakakuha ng anumang benepisyo. Pero ngayon, panalo sa lahat ang lahat sa sitwasyong ito. Dali-daling ikinumpas ni Jerwin ang kanyang kamay at sinabing, masyadong mabait si Master. Hindi maglalakas loob si Jerwin. Kaya lang. Habang kinakausap ang likuran, biglang nahiya si Jerwin. Paanong hindi nakikita ni Mateo ang nasa isip niya? Nakangiti niyang sabi, matutulungan kitang pinuhin ang Crimson Firmament Tyrannical Body Peel. Pero ikaw mismo ang maghahanda ng mga gamot para sa espiritu. Ang pagpipino ng katawan ay umaabot na sa huling yugto ng Tearsham, hindi naman sa wala ng paraan para umunlad. Katumbas ng Void Mystic ng Essence Energy Realm, ang Body Refinement ay mayroon pa ring puwang pa sa pagpapabuti. Maliban na lang, ang pagnanais na maabot ang Great Circle of Refinement Realm ng Body Refinement ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ni Jerwin sa kalahating bahagi ng Coiling Dragon Spirit Root. Kung hindi man dahil sa takot sa mga patakaran ng isla, naisip pa niyang mangagaw. Pero ngayon, labis na natuwa si Jerwin nang marinig niya ang mga sinabi ni Mateo. Gamit ang Crimson Firmament Tyrannical Body Peel, mas lalo pang lalago ang kanyang katawang tao. Tiyak na kayang tapatan ng kanyang lakas ang mga Void Mystic Powerhouse na nasa unang yugto pa lamang. Para sa kanya, ito ay walang dod ang sabay-sabay na pag-akyat sa langit. Para sa mga Body Cultivator, ang pinakamahirap na hakbang na gawin ay ang hakbang na ito. Siyempre naman. Salamat, Guru. Salamat, Guru. Tuwang-tuwa si Jerwin at direktang lumuhad patungo kay Mateo nang may malakas na kalabog. Pagkatapos ng laban na ito, nag-iba ang tingin ng lahat kay Mateo. Kakaiba talaga ang binata na ito. Mabuti na lang at nakapag-cultivate ang kanyang martial daw hanggang sa 6th level daw profound sa murang edad, ang lakas niya sa alchemy ay talagang nakakatakot. Guru, mayroon akong 100,000 taong gulang na cloud mist na Qingluo. Gusto mo bang pumunta rito at tingnan ito? Guru, mayroon akong Extreme Desir Mystic Do. Halika at tingnan mo. Guru, mayroon po akong makalangit na masamang tunay na prutas, kailangan po ba ninyo ito o hindi? Bigla na lang naging tanyag si Mateo sa peryang ito. Sa tuwing pupunta siya sa isang stall, sinasalubong siya ng mga tao ng may ngiti. Ang mga tao sa trade fair na ito, marami ang titingin muna sa mga kayamanan, pagkatapos ay lalabas sa Nine Phoenix Island, at pagkatapos ay aanyayahan ang ilang alchemist na pinuhin ang mga medicinal pills bago isagawa ang transaksyon. Ngayon, ang paglitaw ni Mateo ay lubos na sumire sa kasalukuyang kalagayan. Siya ay naging isang mainit na figure sa isla ng sabay-sabay. Sa isang pavilion sa isla, ang mukha ni Elvin ay napakalungkot. Hindi ko talaga inakalang hindi lang pala nakakagulat ang lakas ng martial daw ng batang ito, kundi mayroon din pala siyang nakakatakot na lakas sa alchemy. Sabi ni Elvan. Halatang nagulat din si Maven. Pero ngumiti siya at sinabing, Old Third, nakaipon na tayo ng napakalaking kayamanan sa loob ng 1,000 taon na ito. Posible kayang may gusto ka pa rin sa bahaging ito. Hanggat nakakalusot si Big Brother, ano pa ang gusto natin na hindi natin makukuha? Gayunpaman, hindi ko rin inakalang ang lakas ng alchemy daw ng batang ito ay talagang nakakatakot. Pangalawang kapatid, ngayon, pakiramdam ko rin ay kakaiba ang batang ito. Bakit hindi, mas mabuting patayin na natin siya? Sabi ni Elvan. Sabi ni Maven sa seryosong boses, maghintay ka pa at tingnan mo. Hanggat hindi siya gagawa ng gulo, huwag mo na muna siyang pansinin. Ang Purple Lingzi pa rin ang ating layunin. Kapag umalis na si Kuya, hindi pa huli ang lahat para maalis ang mga ito habang nandyan pa siya. Bumantong hininga si Elvin at sinabing, sige. Matagal na naglakad-lakad si Mateo, ngunit wala na siyang nakitang mabagay na nakapagpaanteg sa kanya. Siyempre, ang pangunahin niyang layunin ay hindi ang makipagpalitan ng mga kalakal sa iba, kundi ang maghanap ng mga bakas ni Jeremy.
Ang perya na ito ay may 1,000 katao. Bukod pa rito, mayroong iba't ibang uri ng karera. Ang bagay na ito ay lumipas na rin ng mahigit 20 taon. Ang paghahanap ng mga pahiwatig ay lubhang mahirap. Sa isang araw, naglalakad lang si Mateo sa kalahati ng kalye. Ang 9 Phoenix Island na ito ay naghanda ng mga tirahan para sa lahat ng mga bisita. Bagamat hindi inaasahan ang pagdating ng grupo ni Mateo, mayroon pa ring mga bakanteng silid. Kinagabihan, dumaan si Jerwin, at dinala niya ang mga gamot na ginagamit sa pagpipino ng Crimson Firmament Tyrannical Body Peel. Mukhang matagal nang naghanda ang lalaking ito para dito. Hindi rin tumanggi si Mateo, direktang tinanggap ang mga gamot na pang-spiritual, at pumayag na magpino para sa kanya. Pero ang medicinal pill na gustong pinuhin mismo ni Mateo ay mas mababa ng 1 grado kaysa sa Crimson Firmament Tyrannical Body Peel, na tinatawag na Refined Steel Bone Tempering Peel. Ngunit ang medicinal pill na ito ay nangangailangan din ng Coiling Dragon Spirit Root. Kung tungkol naman sa iba pang mga gamot na may kinalaman sa espirito, hindi naman nagkulang si Mateo sa mga ito. Sa ikalawang araw, hindi sumipot si Mateo sa paningin ng lahat. Hindi sinasadyang ikinadismaya ito ng mga may-ari ng pwesto. Gayunpaman, isinama ni Chen Au si Riza at nagpatuloy sa paghahanap ng mga palatandaan sa isla. Kinaumagahan ng ikatlong araw, lumabas si Mateo ng kanyang seed at nakita si Riza na kasalukuyang naglalakad sa harap ng kanyang pintuan, mukhang balisa na balisa. Nang makita niyang lumabas si Mateo, agad siyang lumapit. Kung titingnan mo ang hitsura mo, posible kayang may natuklasan. Tanong ni Mateo na may kuryosidad. Tumango si Riza at sinabing, "Young Master Crosswell, natuklasan ko na may isang taong nagtataglay ng kayamanan ng aking ama. Marahil siya ang taong nakipagpalitan ng Silver Moon Heavenly Tea sa aking ama." 1142. Ang taong tinutukoy ni Riza ay nagngangalang Yuki. Sa trade fair na ito, isa rin siyang kilalang personalidad na naging usap-usapan. Ito ay dahil halos tuwing pumupunta siya rito, may dala siyang mga bagay na lubos na nakakaantig sa mga tao. Masyado lang talagang magaganda ang mga gamit niya. Hindi gaanong maraming tao ang kayang ipagpalit ang mga ito. Ang lakas ng taong ito ay napakalakas din. Naisip ni Mateo na kahit papaano ay hindi siya mas mahina kaysa kay Brandon. Bihira pa rin para sa isang naglalakbay na magsasaka na malinang ang ganitong uri ng hangganan. "Kapatid na ito, pwede mo bang tingnan ang baryang tanso na nasa suot mo?" Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabi. Sa katawan ni Yuki na iyon, nakasabit ang isang baryang tanso. Huwag mong tingnan kung gaano ka mapagkumbaba ang baryang tansong ito. Isa itong transcendent antas na banal na artifact, na kayang pumatay ng mga tao nang hindi namamalayan. Nakita na ni Mateo ang baryang tansong ito dati, kaya agad niya itong nakilala. Ngunit hindi man lang itinaas ni Yuki ang kanyang mga talukap. Hindi siya gumawa ng kahit anong ingay, hindi niya pinansin habang nagbababad siya sa araw, isang tingin ng pagmamalaki. Mula noong araw na iyon, nang nilinis ni Mateo ang medicinal pill, ito pa rin ang unang taong nagkaroon ng ganitong saloobin sa kanya. Muntik nang mabaliw si Chen Au nang makita niya ang sitwasyon ngunit pinigilan siya ni Mateo. Ngumiti siya at itinuro ang kulay ube na Ganoderma sa booth at nagtanong, paano ito ipapalit sa purple lingzi mo? Sa pagkakataong ito, sa wakas ay itinaas ni Yuki ang kanyang mga talukap at tamad na nagunat habang sinasabi, "High grade 100 flower heavenly faith pill. Magbigay ka ng mga gamot at formula ng gamot para sa espiritu ng mag-isa. Kung wala, tumabi ka at maglaro." Nang marinig ng Chen Au sa tabi ang mga salitang ito, agad na nag-init ang kanyang ulo. "Hinahanap mo ang kamatayan. Isa ka lang talagang kawawang Ganoderma, para magyabang ng walang kahihiyan." Sigaw ni Chen Au. Agad na nakuha ng ungol ni Chen Au ang atensyon ng lahat. Ang kumpanya ni Mateo ang naging sentro muli ng atensyon ng lahat. Si Master Crosswell talaga ang nag-provoke kay Yuki. Ang tanong ko, mag-aaway ba sila o hindi? Si Yuki ay sikat dahil sa pagiging bato sa palikuran, mabaho at matigas. Umaasa ang lalaking ito sa katotohanang nakakahanap siya ng mga likas na kayamanan at palaging mayabang ng walang limitasyon. Hindi ko inakalang ng ahas din pala siyang maging ganito ka-arrogant kay Master Crosswell. Sabay-sabay na nagsalita ang lahat. Malinaw na kilala ang Yuki na ito sa pagiging mapagmataas. Gayunpaman, naunawaan ni Mateo mula kay Shark One na ang Yuki na ito ay talagang may kakayahan. Ang mga bagay na natagpuan niya ay halos ang pinakamaganda sa lugar na ito.
At ang Silver Moon Heavenly Tea na iyon ay eksaktong nakuha mula sa mga kamay ni Yuki 20 taon na ang nakalilipas. Tumawa ng malamig si Yuki at sinabing, ang pangit naman ng Ganoderma, ganito ang presyo. Palitan mo o huwag. Sumenya si Mateo kay Chen Ao, pinigilan ang kanyang pag-aalsa, at malamig na sinabi, Transcendent Grade 100 Flower Heavenly Faith Peel. Gusto ko sa iyo ang Purple Lingzi, ang Copper Coin, at kaunting impormasyon. Nabulunan si Yuki at sa wakas ay umupo ng tuwid, seryosong pinagmasdan si Mateo. Totoo ba ito? Ngumiti si Mateo at sinabing, sabihin mo lang oo o hindi. Malungkot na sabi ni Yuki, kung kaya mo talagang pinuhin ang isang transcendent grade na 100 flower heavenly faith peel, syempre oo. Pero, kung sisirain mo ito, huwag mo akong sisihin sa paggawa ng aksyon laban sa iyo. Malamig na sinabi ni Mateo, bago pa mapino ang medicinal peel, wala na itong kinalaman sa iyo. Ang 100 flower heavenly faith peel, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay pino gamit ang mahigit 100 uri ng spirit flowers, na may kapangyarihang mahusay na sakupin ang kapalaran. Para sa isang makapangyarihang tulad ni Yuki, ang pinakamahalaga ay ang natural na pag-unawa sa heavenly daw. Kung talagang pinino ni Mateo ang isang transcendent grade na 100 flower heavenly faith peel, sapat na ito para mapalawak ang kanyang divine king domain ng hanggang 200 talampakan. Huwag mong maliitin ang 200 talampakan na ito. Ang pagtaas na ito at ang epekto nito sa kanyang lakas ay hindi lamang kaliit-liitan. Ang radius na ito na 200 talampakan, kung naunawaan niya mismo, ay malamang naaabutin ng ilang daang taon. Tinulungan siya ni Mateo na makatipid ng ilang daang taon ng sabay-sabay. Paanong hindi siya maaantig? Habang ang isang mataas na gradong 100 flower heavenly faith peel, sa pinakamarami, ay makakatulong lamang sa kanya na mapalawak ang distansya na 50 talampakan. Ang pagkakaiba rito, napakalinaw ni Yuki. Tumanggaw si Mateo at sinabi sa lahat ng nasa paligid, kailangan ko ng 500,000 taong gulang na mystic citrus flower, isang 200,000 taong gulang. Mahigit 30 uri ng pangalan ng bulaklak ang naiulat ni Mateo ng sabay-sabay, dahilan para suriin ng mga may-ari ng pwesto ang kanilang imbentaryo, para malaman kung mayroon bang mga katumbas na bulaklak o wala. Sa mahigit 100 uri ng mga spirit flower na ito, mayroon si Mateo na mahigit 60 uri. Bukod sa mas mahirap matagpuan ang ilang uri ng 500,000 taong gulang na mga pangunahing gamot, ang iba ay hindi naman masyadong malaking issue. Ang trade fair na ito ay mayroong 1,000 powerhouses. Hindi rin mahirap ang pagtitipon ng mga daang uri ng spirit flowers na ito. Para kay Mateo na makuha ang mga spirit flower na ito, natural lang na ibig sabihin nito ay tulungan silang magpino ng mga tableta. Mahigit 30 uri ng mga bulaklak na espiritu, ang mga ito ay nangangailangan ng mahigit 30 uri ng mga tabletang panggamot. Bukod pa rito, ang mga medicinal pills na ito ay pawang tier siyam na medicinal pills. Kung ibang tao lang yan, malamang pagod na sila. Direktang itinanim ni Mateo ang Dragon Sovereign Cauldron doon at sinimulang puspusan ang pagpino. Ang ilang ordinaryong tier siyam na medicinal pills ay masyadong madali para sa kasalukuyang Mateo. Hanggat hindi niya hinahangad ang kalidad, halos matatapos niya ito sa loob ng 1 oras. Siyempre, kahit na ganoon, ang pinakamasamang lumabas ay ang mga high-grade na medicinal pills din. Namangha ang mga taong iyon sa kahusayan ni Mateo sa pagpino ng mga tableta at sa kalidad ng mga pildores na nagawa. Hindi pa nila nakita noon kung sinong alchemist ang makakapino ng mga pildores ng ganito. Pagkatapos ng 1 araw at 1 gabi, natapos na ang lahat ng mga gamot na pino. Natulala ang lahat. Saan nga ba nanggaling ang isang kakaibang tulad ni Master Crosswell? Ang kasanayang ito sa alchemy ay napakahirap paniwalaan. Oo. Mas mababa rin sa kanya ang chairman ng Alchemist Association na si Flint, di ba? Hahaha, ang akin ay isang transcendent grade na gamot na tableta. Kita. Malaking kita. Ang mga may-ari ng stall na walang mga spirit flower ay tanging inggit lang ang nakikita sa mga kasama nilang bumalik ng puno ng pagkain. Sa sobrang tindi ng pagpipino, kaya pa rin niyang pinoy ng isang napakataas na kalidad na tableta. Ang alchemy skill na ito ay talagang hindi kapani-paniwala. Kahit ang Yuki na ang mga mata ay nasa tuktok ng kanyang ulo ay gulat na gulat din at nakanganga ang kanyang bibig sa oras na ito. Kung hindi isasama ang ibang bagay, ang 100 uri lamang ng mga spirit flower na kailangan ng 100 flower heavenly faith peel na ito ay napakahirap makuha.
Siya mismo ay naghanap ng mahigit 10 taon, at nakalap lang ng 30 hanggang 40 uri. Pero isang araw lang ang ginamit ni Mateo at nakakolekta ng mahigit 30 uri ng spirit flowers. Kung kaya niyang kumuha ng spirit medicine ng mag-isa, hindi rin niya sasabihing si Mateo mismo ang magbibigay ng spirit medicine, ang ganitong klaseng mga salita. Ito talagang nakapagpawala ng sasabihin sa mga tao. Mahigit 30 uri lang ng spirit flowers ang gusto mo. Maaari kayang Nag-alangan na nagtanong si Yuki. Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti, tama. Yung iba pang mga bulaklak ng espiritu, nasa akin lahat. Sus Mariosep. Huminga ng malalim ang lahat. Dahil sa mga ganitong salita, nahirapan silang paniwalaan ang mga tao. Mahigit 100 uri ng mga gamot na may espiritu. Kahit na ang bawat uri ay napakabihirang, mayroon pa ring mga gamot na mahirap hanapin, hindi ba? Mahigit 30 uri ang gusto ni Mateo. Hindi ba't ibig sabihin noon ay nasa kanya na ang natitirang mahigit 60 uri? Kung dati lang iyon, siguradong tatanggi sila sa mga sinabi ni Mateo. Pero ngayon, hindi nila responsibilidad na hindi maniwala. Binago lang talaga ng Mateo na ito ang kanilang pangunawa. Magpapahinga ako ng isang araw. Bukas ng umaga, tutulungan kitang pinuhin ang 100-flower Heavenly Faith Peel. Pagkatapos magsalita ni Mateo, nagmamadaling umalis, naiwan ang lahat na nakatitig sa kanya ng may pagtataka. Patuloy na pinagbuti ang buong araw at gabi, at napakalaki rin ang nagastos ni Mateo. Ang pagpino ng mga Mystic Grade Medicinal Pills ay ibang-iba sa pagpino ng mga Tier Sham na Medicinal Pills. Natural na kailangang ayusin ni Mateo nang maayos ang kanyang kondisyon. Sa pagtingin sa likuran ni Mateo, lumiwanag ang tingin ni Yuki. Ang pagganap ni Mateo na ito ay nagbigay sa kanya ng kaunting kumpiyansa ng biglaan. Marahil, kaya niya talagang pinuhin ang isang transcendent grade na 100-flower Heavenly Faith Peel. 1143. Sa 9 Phoenix Island, karamihan sa mga may-ari ng stall ay tumigil sa kanilang mga negosyo at pumunta upang panoorin si Mateo na pinino ang mga tableta. Isang ika-6 na antas na daw profound refined ng Mystic Grade Medicinal Pills. Isa itong malaking balita. Talagang hindi ka panipaniwala si Master Crosswell na abot niya ang rurok ng pagpino ng pill. Pero maaari bang pinoy ng Mystic Grade Medicinal Pill na ito habang nilalaktawan ang mga ranggo? Hindi ko talaga ito narinig dati. Kung dati lang, iisipin kong nagyayabang lang si Master Crosswell. Pero ngayon, inaabangan ko na ito. Sok. Kung talagang kayang pinuhin ni Master Crosswell ang isang Mystic Grade Medicinal Pill, hindi ba't ibig sabihin noon ay nakakuha na naman ng isa pang Peak Alchemy Emperor ang Divine Realm? Hindi ba? Si Yuki, ang matandang yan, mahilig magayos araw-araw. Sa pagkakataong ito, sasampalin na rin siya sa wakas, di ba? Malinaw na hindi maganda ang pakikitungo ni Yuki sa mga tao, kaya maraming tao ang gustong makita siyang sampelan ni Mateo sa mukha, para tuluyan siyang makontrol. Sa sandaling gumana ang Dragon Sovereign Cauldron, dumilim ang kalangitan. Tinakpin ng diagram ng porma sayo ng siyam na bituin ang kalangitan at natakpan ang araw na katulad ng bundoktay na pababa. Agad na umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng mga bulala sa paligid. 9 Stars Imperial Heaven Art. Ito ang 9 Stars Imperial Heaven Art. Sa totoo lang, naunawaan na ni Master Crosswell ang 9 Stars Imperial Heaven Art sa murang edad. Hindi nakakapagtaka na nang ahas siyang magsalita ng napakataas. Hindi pa ako nakakakain ng baboy dati, pero marami pa ring tao ang nakakita na ng mga baboy na tumakbo. Nang sandaling bumukas ang diagram ng porma sayo ng siyam na bituin, may agad na sumigaw sa gulat. Ang mga taong nakapag-activate ng 9 Stars Formation Diagram at nakagamit ng 9 Stars Imperial Heaven Art ay talagang mabibilang sa daliri sa Divine Realm. Paano pa rin sila mapapaisip dahil sa lakas ng alchemy daw ni Master Crosswell na ito? Kasabay ng isa-isang pagliwanag ng siyam na malabong bituin sa kalangitan, ang puso ng lahat ay tumalon hanggang sa kanilang lalamunan. Casual lang ang pagiging pino ni Mateo, hindi kasing hirap ng inaakala ng lahat. Pagkatapos ng 2 araw, natapos na ang pag-inom ng gamot. Walang anumang sorpresa, transcendent. Kahit sa dati niyang buhay, kaya na ni Mateo na pinuhin ang mga Mystic Grade Medicinal Pills ng napakadali. Ngayon, ang kanyang banal na kaluluwa ay unti-unting naging isang gininto ang banal na kaluluwa.
Ang kanyang puwersa ng kaluluwa ay alam ng Diyos kung gaano ito kalakas kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Ang pagkontrol dito ay hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap. Kumusta? Pwede na ba tayong magpalit? Kinuha ni Mateo ang mga gamot at lumapit sa harap ni Yuki, nakatingin sa kanya ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Gulat na gulat pa rin ang buong pagkatao ni Yuki. Nang masabihan siya ni Mateo ng ganito, saka lang siya natauhan. Maingat niyang tinanggap ang mga gamot sa mga kamay ni Mateo at same time na itinago ito bago ibinigay ang Purple Lingzi kay Mateo. Kahit maganda ang Purple Lingzi, wala itong pakialam kay Mateo. Ang mas mahalaga pa sa kanya ay ang baryang tanso at ang impormasyon. Palaging nag-short circuit ang utak ni Yuki nitong 2 araw. Nang makita niyang nakatitig pa rin sa kanya si Mateo ay saka lamang siya agad nagising, hinubad ang baryang tanso sa kanyang baywang at iniabot ito kay Mateo. Tinanggap ni Mateo ang baryang tanso at casual na ibinigay ito kay Riza. Nanginginig na tinanggap ni Riza ang baryang tanso at tumango kay Mateo, labis na nababalisa. Naintindihan ni Mateo at sinabi kay Yuki, itong nakatatandang kapatid na ito, maaari ba tayong maglakad at mag-usap? Matagal nang natakot si Yuki na sumuko kay Mateo. Paano siyang hindi pumayag sa oras na ito? Agad siyang tumango at sumunod kay Mateo. Pagpasok sa tirahan ni Mateo, biglang tumibok ang puso ni Yuki. Isang nakakatakot na hangering pumatay ang agad na bomb alot sa kanyang buong katawan. Alam niyang nahulog siya sa isang partikular na hanay ng mga mamamatay tao. Nagtayo si Mateo ng isang maliit na 9-9 illusionary spirit heaven slaughter formation sa paligid ng bahay na ito. Nang makapasok si Yuki sa loob, agad na pinaandar ni Mateo ang array formation. Kung bakit nang-ahas si Yuki na pumasok, ang isang dahilan ay dahil siya ay matapang, na nagmumula sa kanyang napakahusay na kasanayan. Ang isa pa ay dahil may ilang mga pinuno ng isla na nagbabantay sa kuta. Gayunpaman, hindi niya inakalang nakapaglagay pala si Mateo ng isang tiyak na kill grand array dito. Nagdilim ang kanyang ekspresyon, at ang masayang pakiramdam ng pagkuha ng medicinal pill ay agad na naglaho sa isang iglap. Ano ang ibig sabihin nito? Seryosong sabi ni Yuki. Dumilim din ang ekspresyon ni Mateo, at malamig niyang sinabi, may itatanong lang ako sa iyo. Kung hindi ako masyadong nasiyahan. Pasensya na. Habang kinakausap ang likuran, nag-alab ang galit ni Mateo sa hangering pumatay. Noon lamang natuklasan ni Yuki na ang tila tanging binatang ito na nasa ika-6 na antas ng Dao Profound ay hindi kasing simple ng kanyang nakikita sa unang tingin. Sandali, hindi naman siya naging simple dati. May iilang tanong lang. Kailangan pa bang maglabas ng ganito kagandang hanay? Magtanong lang ng diretso, hindi ba? Sabi ni Yuki, nagkunwaring kalmado. Pero hindi nabawasan ang intensyong pumatay ni Mateo nang malamig niyang sinabi, mga 20 taon na ang nakalilipas, mayroon bang misteryosong martial artist na bumili ng Silver Moon Heavenly Tea mula sa iyong mga kamay? Sa totoo lang, matagal nang may mga hula si Yuki sa kanyang puso at alam niyang pinupuntirya ni Mateo ang may-ari ng baryang tanso na iyon. Agad siyang tumango at sinabing, mayroong ang ganoong bagay. Kung gayon, pagkatapos niyang ipagpalit ang Silver Moon Heavenly Tea mula sa iyong mga kamay, saan siya nagpunta? Malungkot na tanong ni Mateo. Simula nang makita ang baryang tanso na iyon, pinaghihinalaan na ni Mateo kung palihim na inatake ni Yuki si Jeremy pagkatapos, at itinago na naman ang Silver Moon Heavenly Tea para sa kanya. Sino ang mag-aakala na malamig na sinabi ni Yuki, malihim at misteryoso ang taong iyon? Ayaw rin niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos naming magtransaksyon, umalis siya sa 9 Phoenix Island. Paano ko malalaman kung saan siya pumunta? Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo, at nagtanong, sigurado ka bang umalis na siya? Malungkot na sabi ni Yuki, malihim at misteryoso ang taong iyon, pero matapang at prangka ang kanyang pambungad na galaw. Ang mga bagay na ipinakita niya sa palengke ay mas mahalaga kaysa sa Silver Moon Heavenly Tea. Isa pa, ang baryang tansong iyon, siguradong mas malaki ang kinita ko at wala akong mawawala. Kung hindi ka naniniwala, mag-away na lang tayo. Ano ba ang problema sa napakaraming kalokohan? Ang personalidad ng Yuki na ito ay hindi pala kaibigan at kakaiba. Maraming tao sa isla ang ayaw sa kanya.
Kung hindi dahil sa kanyang lakas na makapangyarihan, at may kakayahan siyang maghanap ng mga kayamanan, matagal na sana siyang nahiwalay sa mga tao. Nang marinig iyon ni Mateo, humupo ang ekspresyon ng kanyang mukha, at bigla niyang sinabi, alam mo ba kung madalas nawawala ang mga tao sa islang ito o hindi? Sa totoo lang, hindi naman ganoon kati ang hinala ni Mateo kay Yuki. Nakakapanghamak na gawin ang ganitong bagay dahil sa kanyang nag-iisang personalidad. Sa halip, ang ilang mga Panginoon ng isla na ito, si Mateo ay nagkimkim ng mga hinala sa kanyang puso. Tila napakapatas ng ganitong perya. Nagbibigay lamang ito ng lugar ng kalakalan para sa lahat. Pero kung iisipin ng mas malalim, hindi ba't ang ganitong uri ng lugar ay isang lugar na inilaan para sa kanilang sarili upang magsaliksik ng mga kayamanan? Ang lakas ni Maven ay napakalakas. Kung mayroon man siyang anumang tusong iniisip, napakadali lang yan. Maliban na lang, parang kahit medyo marami ng bagong dating na sumali sa lugar na ito, narito pa rin ang mga dating mukhang iyon. Matagal nang ibinaba ng lahat ang kanilang pagbabantay laban sa iilang mga Panginoon ng isla. Sa katunayan, maaaring mas nagpapasalamat pa nga sila sa mga amo ng islang ito. Tutal, marami naman ang mga taong nakakuha ng mga kayamanang gusto nila mula rito, at sa gayon ay nakalusot. Hey! Alam ko ang ibig mong sabihin. Tama, may mga taong pumupunta at umaalis sa islang ito. Sa bawat pagkakataon, may iba't ibang taong dumarating at umaalis. Pero, habang nagsasalita hanggang dito, sinadyang huminto sandali si Yuki, tumingin kay Mateo ng may ngiti na hindi naman talaga ngiti, tila hinihintay itong magpatuloy sa pagsasalita. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, pero sa bawat pagkakataon, hindi gaanong mahalaga ang pagbabago. Kaya naman, hindi ito napansin ng ibang tao. Tutal, ang pagkaantala ng mga bagay sa labas ng mundo, o ang hindi pagpayag na pumunta, ay lahat ng posibilidad. Bahagyang ngumiti si Yuki at sinabing, matalino. Hey, yung mga hanggal na nag-iisip na hindi sila nagkakamali at iniisip pang ang mabubuting tao ang ilang mga Panginoon ng isla. Hindi rin nila masyadong inisip yun. Paano may nahuhulog na meat pie mula sa langit, napakagandang bagay naman. Sinabi ni Yuki ang mga salitang ito. Matagal na niyang alam ang problema ng islang ito. 11:44. Swoosh! Gabi na noon. Biglang may narinig akong mahinang ingay mula sa labas ng bintana. Ngunit si Hilary, na kasalukuyang naglilinang, ay kumunat ang noo at tumakbo palabas. Isang itim na anino ang kasalukuyang mabilis na tumatakbo patungo sa direksyon ng bundok sa likuran. Bakit parang si Mateo ang itsura ng batang yan? Hindi maganda. Gustong-gusto ng batang yan na makapasok sa likod bahay. Hindi man lang naisip iyon ni Hilary at mabilis na lumapit sa figurang iyon. Sa isang kisap mata, ang dalawang tao ay naglakbay ng ilang dosenang milya. Ang bilis ng taong iyon sa unahan ay malinaw na hindi maihahambing kay Hilary. Mukhang maaabutan ni Hilary ang itim na anino na iyon. Isang bahid ng mapanghamak ng ngiti ang sumilay sa mga sulok ng kanyang bibig, at sumigaw siya, tumigil ka. Huminto ang figure sa unahan at hindi mapigil ang lumingon. Itinoo ni Hilary ang kanyang tingin at tumingin. Sino kaya ito kung hindi si Mateo? Pero sa pagkakataong ito, biglang natuklasan ni Hilary sa kanyang pagkagulat na ang mga mata ni Mateo ay kasalukuyang nakatingin sa kanya. Ugong. Naramdaman na lang ni Hilary na nahihilo ang kanyang ulo, pagkatapos ay wala na siyang alam. Dalawang madilim na figure ang mabilis na lumabas mula sa loob ng kagubatan at dumating sa tabi ni Mateo. Sina Chenao at Yuki iyon. Nang makita ang nakatitig na anyo ni Hilary, hindi napigilan ni Yuki na sumulyap kay Mateo ng may takot at namangha, ang mga pamamaraan niyang Brother Croswell ay tunay na lumalabas sa walang katapusang agos. Ang Hilary na ito, sa anumang paraan, ay isa ring void mystic powerhouse. Sa totoo lang, wala siyang kahit kaunting lakas para gumanti sa ilalim ng iyong divine soul attack. Ngumiti si Mateo at sinabing, mga walang kwentang panlilin lang. Ginawa kong tanga ang sarili ko. Bahagyang gumalaw ang mga sulok ng katawan ni Yuki ngunit wala nang ibang sinabi. Ang ganitong uri ng paraan ay hindi kayang gawin ng mga walang kabuluhang panlilinlang, ng dalawang salitang ito.
Kanina lang, sabay na gumamit si Mateo ng isang Divine Soul Attack at ng Sun Moon Heavenly Pupil, na agad na nagpasuko kay Hilary. Ang pakikitungo kay Hilary ang mungkahi ni Yuki. Sinabi niya na ang Hilary na ito ang pinakahanggaw sa tatlong amo ng isla. Ang lakas niya rin ang pinakamahina. Kung may gusto siyang itanong, ang makipag-ugnayan sa kanya ang pinakamadali. Pero hindi kailanman inakalang matatalo ni Yuki si Hilary nang walang kahirap-hirap. Kasalukuyan siyang nagkukumpara kung maka-address ba siya ng walang anumang pinsala kung bigla siyang atakihin ni Mateo ng ganito. Ang sagot ay, walang tiwala sa sarili. Lumapit si Mateo kay Hilary at ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, tatanungin kita, mahigit 20 taon na ang nakalilipas, may isang misteryosong tao na nagpalitan ng Silver Moon Heavenly Tea sa Nine Phoenix Island. Alam mo ba kung saan siya nagpunta o hindi? Dahil sa kasalukuyang Soul Force ni Mateo, na nagpakawala ng isang Divine Soul Attack nang hindi niya namamalayan, agad na nagtamo ng malubhang pinsala ang Divine Soul ni Hilary. Pagkatapos, kasama ang ilusyonaryong sining ng Sun Moon Heavenly Eye, madaling nagawa ang pagkontrol kay Hilary. Siyempre, ito rin ay dahil hindi kailanman isinapuso ni Hilary ang mga salita ni Maven, at masyadong minamaliit si Mateo. Kung si Elven iyon, tiyak na hindi ito magiging ganito. Si Hilary ay kontrolado na ni Mateo at sumagot ng may pagkagalit, Kano. Ipinagpalit niya ang Silver Moon Heavenly Tea, at pagkatapos, gusto niyang bumalik agad sa Tranquil Sun City, at napatay ko siya habang nasa daan, nang agawin niya ang Silver Moon Heavenly Tea. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang kumirat ang puso ni Mateo. Isang uri ng emosyon na tinatawag na kalungkutan ang agad na pumuno sa kanyang dibdib. Bagamat matagal na niyang alam na si Jeremy ay puno ng malungkot na posibilidad, sa kaibuturan ng kanyang puso, nananatili pa rin siyang umaasa. Marahil ay nakakulong lang si Jeremy. Siguro. Gayunpaman, wala nang iba pang marahil. Nang personal na sinabi ito ni Hilary, ang mamamatay tao na ito, kahit na matagal nang handa ang pag-iisip ni Mateo, hindi maipaliwanag na sumasakit pa rin ang puso niya. Malalim ang aking pakikiramay, Ginoo. Pangaalo ni Chen Ao. Simula nang sundan niya si Mateo, ito pa rin ang unang beses na nakita niya si Mateo na ganito kalungkot. Sa kasalukuyan, nanginginig ang buong katawan ni Mateo. Malinaw na labis siyang nagalit. Ang dibdib na puno ng kalungkutan ay naging dibdib na puno ng puot sa oras na ito. Gusto niyang durugin itong Hilary hanggang maging alikabok. Maya-maya lang ay medyo kumalma na si Mateo. Nagtanong siya ng may mapanglo na tingin, para saan ninyo kinuha ang Silver Moon Heavenly Tea? Ang Hilary, na nahumaling sa sining ng ilusyon, ay walang pakialam sa galit ni Mateo. Masungit pa rin niyang sinagot ang tanong ni Mateo. Hindi inaasahang nakakuha si Big Brother ng isang sinaunang formula ng tableta, nangangailangan ng maraming 1,000,000 taong gulang na gamot sa espiritu. Sa makatuwid, naisip ni Big Brother ang planong ito, na magtayo ng isang trade fair sa Nine Phoenix Island, para hikayatin ang lahat na pumunta para makipagkalakalan. Sa ganitong paraan, makakaipon tayo ng mga gamot sa espiritu. Ang kasalukuyang si Mateo ay wala na sa sarili sa galit. Ang iilang taong ito ay sadyang walang prinsipyo at masasama, para gamitin ang ganitong uri ng pamamaraan para mangolekta ng mga gamot mula sa espiritu. Hindi nila ipinagpaliban ang kanilang paglilinang. Alinman dito, may iba pa nahahanap ng mga gamot na pang-espiritu para sa kanila. Kapag natapos na silang makipagpalitan at lumabas, ang ilang lalaking ito ay aasa sa kanilang lakas at palihim na papatayin ang mga negosyanteng ito. Tatanungin kita ulit, ilang tao na ang napatay ninyo sa loob ng 1,000 taon na ito? Halos mailabas ni Mateo ang mga salitang iyon mula sa kanyang mga ngipin. Hindi ako nagbilang kanina. Mayroon akong 1,000 tao, siguro. Walang kaalam-alam si Hilary at ibinuhos niya ang lahat. Nagpalitan ng tingin sina Chen Ao at Yuki, parehong nakita ang gulat sa mga mata ng kabilang panig. Hindi namamalayan, sa loob ng 1,000 taon na ito, 1,000 tao na pala ang namatay ng hindi namamalayan. Si Yuki ay sumali rin sa trade fair na ito sa loob ng 100 taon. Kahit siya ay hindi rin napansin na napakaraming tao ang mamamatay sa trade fair na ito.
Mukhang palihim na nahuli ng iilang mga amo ng isla na ito, Diyos ko na lang alam kung gaano kalaki ang pakinabang. Hindi ko akalain na ang mga naglalakbay na magsasaka sa islang ito ay patuloy pa ring nakakaramdam ng walang hanggang pasasalamat sa kanila. Kung gayon, sa trade fair ngayon, may target ba kayo? Tanong muli ni Mateo. Mayroon. Lila Lingzi. Dahil sa mga salita ni Hilary, nagbago ang ekspresyon ni Yuki. Kung hindi niya ipinagpalit ang Purple Lingzi na ito sa transaksyon ngayon, hindi kaya siya ang pakay nila. Habang iniisip ang hanggang dito, hindi sinasadyang pinagpawisan ng malamig si Yuki. Sa ilalim ng biglaang pagkatisod ni Mateo, nailigtas ba talaga nito ang buhay niya? Sa oras na ito, medyo nag-iba ang tingin ni Yuki kay Mateo. Buong buhay niya ay malaya siyang pumapasok at lumalabas at hindi pa siya nakaramdam ng utang na loob kan-inuman noon. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya kasalanan na hindi magpasalamat. Kung hindi dahil kay Mateo, malamang na masisira ang kanyang libu-libong taon ng paglilinang sa isang araw lamang. Sige, may huling tanong ako sa'yo. Sino ba talaga ang kuya mo, ang Heavenspan Island Master? Tanong ni Mateo. Ibinuko ni Hilary ang kanyang bibig at magsasalita na sana ng isang nakakatakot na aura ang sumulpot sa kalangitan. Sino ba yan? Ang lakas ng loob na magwala sa Nine Phoenix Island ko. Ang boses na ito ay si Maven mismo. Tila ang matinding galit ni Mateo ang nakapagpa-alertaw kay Maven noon. Gayunpaman, hindi na ito mahalaga noon pa man. Hindi maiiwasan ang labanang ito. Sumisirit. Isang maayos at maayos na hiwa. Humiwalay ang ulo ni Hilary sa kanyang katawan. Ito rin ay itinuturing na naghiganti para kay Jeremy, ang matandang kaibigan niya. Gayunpaman, kahit na napatay niya si Hilary, ang puot sa puso ni Mateo ay hindi nabawasan kahit kaunti. Ang Hilary na ito ay isa lamang makinang pumatay. Ang tunay na salarin ay ang Heavenspan Island Master pa rin. Titingnan niya ngayon kung anong klaseng tao ang Heavenspan Island Master na ito. Pang-apat na kapatid. Isang nakakatakot na dagindong ang umalangaw-ngaw. Nagkataong nakita ni Maven ang eksena kung saan humihiwalay ang ulo ni Hilary sa kanyang katawan. Mateo, ang aming Nine Phoenix Island ay walang sama ng loob o puot sa iyo. Talagang nangahas kang patayin ang pang-apat kong kapatid. Naghahanap ka ng kamatayan dito. Sigaw ni Maven. Tumingin si Mateo kay Maven nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at sinabing, walang sama ng loob. At walang puot, di ba? 11:45. Mateo, papatayin kita. Binuksan ng buo ni Maven ang kanyang Divine King Domain. Isang linya ng nakakatakot na water sword ang tumama kay Mateo. Paano kaya siya mabibigyan ni Chen Ao ng pagkakataon? Nahuli ng Dragon Prancing the Forces ang guhit ng espadang tubig na ito, at nakipagbanggaan kay Maven. Sa oras na ito, sumugod din si Elvan. Brat, nang ahas kang patayin ang pang-apat kong kapatid, lilipulin kita. Galit na sabi ni Elvan. Pero ayaw man lang sumulyap ni Mateo sa kanya, at sinabi kay Yuki, iiwan na sa iyo ang lalaking ito. Hindi naman dapat magkaroon ng problema, di ba? Natigilan si Yuki at tumango, walang problema. Sa lugar na ito, bukod sa Heavenspan Island Master at kay Maven, wala pang taong makakapangilabot sa akin. Tumango si Mateo, mabuti naman kung ganoon. Pagkatapos magsalita, agad na itinaas ni Mateo ang kanyang mga paa at nagtungo sa likurang bundok. Pinigilan ni Yuki si Elvan. Ngunit nang makita ang eksenang ito, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nagpakita ng isang mapangutyang tingin, at sinabi niya, Pop, talagang iniisip mo na madaling masahin ang ating Nine Phoenix Island. Swoosh! 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 Biglang lumitaw ang 5 anino, direktang binalot ng mahigpit si Mateo. Ang 5 taong ito ay pawang mga powerhouse ng Void Mystic Realm. Nakita na ni Mateo ang 5 taong ito bago pa man. Lahat sila ay mga tao sa trade fair. Napakalinaw, ito ang mga pyesa ng chess na itinago nila sa mga taong iyon. Nang makita ang eksenang ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yuki. Ngunit hindi man lang lumingon si Chen Ao. Nang makita ang mahinahong anyo ni Chen Ao, hindi sinasadyang kumabog ang puso ni Maven, naisip niya sa sarili na hindi ito maganda. Patayin.
Agad na binuksan ng 5 dakilang Void Mystic Powerhouse ang kanilang Divine King Domains at sumugod patungo kay Mateo. Gayunpaman, 5 sinag ng nakakatakot na liwanag ng espada ang kumislap at naglaho. Biglang naputol ang boses ng 5 tao. Si Elvan, na nasa gitna ng matinding labanan, ay muntik ng tamaan ng galaw ni Yuki. Labis siyang natigilan sa pagkamangha sa eksenang ito. Agad na pagpatay. Isang 6th level daw profound ang agad na nakapatay ng 5 Void Mystic Powerhouses. Bagamat ang lakas ng 5 taong ito ay nasa simula pa lamang ng Void Mystic, ang Void Mystic ay Void Mystic pa rin. Hindi sila ang kayang harapin ng mga martial artist ng Dao Profound Realm. Sa totoo lang, ang pagkabigla sa puso ni Yuki ay hindi gaanong nabawasan kumpara kay Elvan. Kung hindi lang dahil sa sobrang pagkabigla, nagtagumpay na sana ang suntok kanina. Hindi niya talaga akalain na ang lakas ng martial Dao ni Mateo ay ganoon kalakas. At saka, yung espada kanina lang. Banal na artifact. Isa itong tunay na banal na artifact. Bukod kay Chen Ao, ang mga dambuhalang alon na humahampas sa kalangitan ay pumukaw sa puso ng lahat. Halos narinig na ng mga taong ito ang tungkol sa mga bagay-bagay tungkol sa banal na kaharian kapag naglalakad sila sa labas. Ang balita tungkol sa pag-agaw at muling pagkabuhay ni Matthew, pagkakaroon ng isang banal na artifact, at pagsulong pabalik sa banal na kaharian, ay narinig na nila sa isang antas. Noon halos tiyak na ang pagkakakilanlan ng binatang ito sa harap ng kanilang mga mata. Labis na nagulat si Yuki. Ngayon lang niya nalaman kung bakit napakalakas ng alchemy skills ni Mateo. Nakapatay si Mateo ng 5 tao, ang kanyang figure ay mabilis na bumibilis, patungo sa likurang bundok. Sa kanyang paglalakbay, dumaan si Mateo sa maraming malalakas na paghihigpit. Ngunit ang mga paghihigpit na ito ay kasing dali lang para sa kanya na parang pagpalipad ng alikabok. Hindi nagtagal, nakarating si Mateo sa isang kuweba. Isang figure ang lumabas mula sa loob ng kuweba ng may mabagal na mga hakbang. Ngunit isang nakapangangilabot na maskara ang nakasuot sa kanyang mukha. Ang taong ito ay tiyak na ang maalamat na Heavenspan Island Master. Bahagya umunat ang noo ni Mateo. Binigyan siya ng taong ito ng isang mapanganib na pakiramdam. Napakalinaw, mas malakas pa siya kaysa kay Maven. Matapang si Mateo dahil sa kanyang mahusay na kakayahan, umaasa sa katotohanang mayroon siyang sining ng mas mahusay na teleportasyon. Diretso siyang pumasok ng walang humpay. Nang makita ng taong kara-rating lang si Mateo, hindi niya namamalayang napabuntong hininga siya at sinabing, bakit kailangan pa? Dumaan ka sa malawak na daan, at ako ang maglalakad sa tulay kong gawa sa troso. Manatili tayo sa sarili nating daan at asikasuhin ang sarili nating mga gawain, pero pinipilit mo pa rin akong pukawin. Lalong kumunat ang noo ni Mateo, at ibinoken niya ang kanyang bibig para sabihin, kilala mo ba ako? Nang marinig ang kahulugan ng mga salita ng kabilang panig, tila pamilyar na pamilyar ito sa kanya, kaya hindi sinasadyang nagulat si Mateo. Paano kung alam mo, paano kung hindi mo alam? Iwanan mo ang Purple Lingzi at agad na umalis sa Nine Phoenix Island. Mabibigyan kita ng paraan palabas, sabi ng misteryosong tao. Pero ngumiti ng malamig si Mateo nang marinig iyon at sinabing, hey, sa tingin mo ba ay gagawin ko ang sinabi mo o hindi? Huwag mong gawin yan, at mamamatay ka. Walang pakialam na sabi ng Heavenspan Island Master, ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng makapal na kumpiyansa. Siyempre, mayroon din siyang lakas na ito para maging kumpiyansa. Pero nanlamig ang ekspresyon ni Mateo, at sinabi niya, ikaw ang nagplano nitong trade fair, kaya naman napakaraming martial artist ang naging kasangkapan mo para mangalap ng kayamanan. Sa simula, wala itong kinalaman sa akin. Pero hindi mo dapat pinatay si Jeremy. Ang ikinagulat ni Mateo ay ang sandaling natahimik ang Heavenspan Island Master, at biglang nagsalita, ayon sa pagkakaalam ko, mukhang hindi pa umabot sa ganito ang relasyon ninyo ni Jeremy, di ba? Mas lalong natiyak ni Mateo ang mga sinabi ng kabilang panig na ang taong ito ay talagang isang taong kilala niya. Bukod pa rito, kahit na nagtago ang taong ito sa nakatagong lugar sa bundok na ito, alam niya ang mga bagay sa labas ng mundo na parang palad lang ng kanyang kamay. Malinaw na alam ng kabilang panig ang pagkakakilanlan niya bilang si Matthew.
Malamig na sumangot si Mateo at sinabing, akin na yan. Dahil ikaw ang nagudyok kay Hillary na patayin si Jeremy, buhay mo ang babayaran mo. Kung hindi, paano ako makakasagot sa espiritu niya sa langit? Bumantong hininga ang Heavenspan Island Master at sinabing, ito ang trade fair ng 9 Phoenix Island, kaya ko lang kinuha ang ilang itinerant cultivator ay para hindi magulat ang iba't ibang pangunahing paksayon. Sinadya ni Jeremy na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Nalaman ko lang ang kanyang pagkakakilanlan noong pinatay ko siya at nakuha ko rin ang mga bagay sa loob ng kanyang storage ring. Kung alam ko lang noon, hindi sana ako kumilos. Nang marinig ang kahulugan sa kanyang mga salita, mayroon talaga itong kaunting pagsisisi. Tama na ang kalokohan, at ipakita ninyo ang tunay ninyong kakayahan. Walang kapatay ang inyong mga krimen. Panahon na rin para bayaran ang inyong mga utang. Sumanghel si Mateo ng malamig. Lumabas ang Evil Extermination Sword mula sa kaluban nito. Pero nang makita ito ng Heavenspan Island Master, pinuri niya, hey, ang sinaunang Evil Extermination Sword, nga pala, naaayon ito sa reputasyon nito. Mukhang nakuha mo na ang pagkilala sa banal na espada. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo dahil sa mga sinabi ng Heavenspan Island Master. Mukhang maraming alam na sikreto ang taong ito na hindi alam ng ibang tao. Dahil dito, lalong tumaas ang takot ni Mateo sa kanya. Hindi madaling pakisamahan ang Heavenspan Island Master na ito. Sa sandaling iyon, dahan-daang naglabas ng mahabang espada ang Heavenspan Island Master. Manipis at elegante ang espadang ito, na bumubuo ng kakaibang kaibahan sa katapangan at kawalang pigil ng Evil Extermination Divine Sword. Nang makita ni Mateo ang espada sa kamay ng Heavenspan Island Master, hindi sinasadyang nanigas ang kanyang mga mata. Banal na artifact. Ang espada sa kamay ng Heavenspan Island Master ay isa ring banal na espada. Clank! Ang mahabang espada sa kamay ng Heavenspan Island Master ay talagang naglabas ng isang magaan na tunog. Tila ba punong-puno ito ng intensyong lumaban. Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo. Siya at ang Evil Extermination Divine Sword ay magkaugnay sa puso at kaluluwa. Natuklasan niya na ang Evil Extermination Sword ay mayroon ding nakakalitong uri ng pagkabalisa. Sa mundong ito, hindi lang ikaw ang mga taong nagtataglay ng mga banal na artifact. Nararamdaman mo ba? Gustong makipaglaban muli ni Zie gamit ang Evil Extermination Sword. Sabi ng Heavenspan Island Master. Naguguluhan si Mateo, hindi niya lubos maintindihan ang sitwasyon. Nang makita ng Heavenspan Island Master ang sitwasyon, ngumiti siya at sinabing, 1,000,000 taon na ang nakalilipas, bago pa man sumikat ang The West Absolute Heaven, mayroon siyang kalaban na nagngangalang Wubin. Si Wubin ay isang panatiko sa espada. Ang kanyang panghabang buhay na layunin ay talunin ang Absolute Heaven. Ngunit nakalulungkot, ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng Absolute Heaven ay lalong naghiwalay. Sa huli, namatay siya dahil nilamon siya ng puot. Sa buhay na ito, nakuha ko ang mana ni Wubin. Itong si Zia na muling nakatagpo ng Evil Extermination Sword, sa palagay mo ba ay maaari itong manatiling walang pakialam at hindi mabalisa? 1146. Labis na nagulat si Mateo. Ang pag-usbong ng isang makapangyarihang tao ng kanyang henerasyon ay tiyak na tatapakan ang mga bangkay ng hindi mabilang na mga henyo. Napakalinaw, ang Wubin na ito ay isang tauntungan sa daan patungo sa pag-akyat sa tuktok ng ganap na langit. Gayunpaman, kahit namatay si Wubin, ang kanyang banal na espada ay hindi namatay. Pagkalipas ng 1,000,000 taon, muling nagtagpo ang banal na espadang si Zia at ang banal na espadang si Evil Extermination. Ito ang pagtatagpo ng tadhana. Nang maramdaman ni Mateo ang layuning makipaglaban na nagmumula sa Evil Extermination, nagkaroon ng pagkaunawa sa puso niya. Dahil nakuha ko na ang pagkilala mo, paano ako mawawala ng bait para kay Senior Absolute Heaven? Kung gusto ni Wubin na lumaban, ibibigay namin ang hiling niya. Ipaalam mo sa kanya na kahit 1,000,000 taon na ang lumipas, isa pa rin siyang basura. Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Malamig na ngumiti ang Heavenspan Island Master nang marinig iyon at sinabing, tumigil ka na sa pangangarap. Ang kakayahang mahigpit na supalan ng Absolute Heaven si Wubin ay dahil ang kanyang cultivation realm ay pantay na kapantay ni Wubin.
Pero ikaw ay 6th level daw profound lamang ngayon. Ngumiti si Mateo at sinabing, paano kung ang 6th level daw profound? Sapat na ang pakikitungo sa iyo. Itinaas ng Heavenspan Island Master ang kanyang ulo sa langit at tumawa ng malakas habang sinasabing, sige. Kung gayon ay titingnan ko kung mayroon kang ang ganitong kakayahan o hindi. Clank! Nagpakawala ang Heavenspan Island Master ng isang biglaang linya ng liwanag ng espada. Ang espadang ito ay walang kapantay na nakasisilaw. Tunay ngang ito ang lakas ng isang banal na artifact. Naging malungkot ang ekspresyon ni Mateo. Biglang kumilos ang Evil Extermination. Bomb! Dalawang sinag ng enerhiya ng espada na lubos na nagpapakita ng kanilang talim ay nagbanggaan, na direktang nagpalipad kay Mateo. Ang Heavenspan Island Master ay nasa Peak Divine King Essence Energy Realm at ginamit din ang Divine Sword na si Zia. Masyadong normal ang paglampas ni Mateo. Gayunpaman, ang Heavenspan Island Master ay nagpakawala ng mahinang tunog ng pagkagulat at sinabing, ang iyong katawang tao ay umabot na sa huling yugto ng Tier Sham. Tunay na kahanga-hanga. Ang iyong banal na kaluluwa ay malamang na malapit nang maabot ang dakilang bilog ng kaharian ng pagiging perpekto, tama ba? Sok-sok. Kapag ang iyong Essence Energy Realm ay umangat, ang Essence, Energy, at Spirit ay nag-iisa, magkakaroon ka ng pagkakataong salakayin ang transcendent na deity realm na iyon. Muntik ko nang makalimutan. Ang iyong Heart Realm ay umabot na rin sa Heaven Man Unity. Tunay na isang walang kapantay na henyo. Hindi nakakapagtaka na pipiliin ka ng Evil Extermination Divine Sword. Yung espadang galaw kanina, kung isa lang itong ordinaryong 6th level daw profound, kahit taglay niya ang lakas ni Mateo, magtatamo pa rin siya ng malubhang pinsala sa ilalim ng matinding impact. Ngunit umasa si Mateo sa kanyang makapangyarihang katawang tao at malupit na Tyrant Dragon Regeneration Art pati na rin sa napakalakas na depensang Black Tortoise Treasure Body Divine Art. Sa totoo lang, sandali lang naramdaman ni Mateo ang kanyang dugo at chi na nagkakagulo. Sa eksenang ito, hindi responsibilidad ng Heavenspan Island Master na hindi mamangha. Gayunpaman, si Mateo ay labis ding nagulat sa kanyang puso. Tila kilalang kilala siya ng Heavenspan Island Master na ito. Alam na alam pa nga niya ang tungkol sa kanyang Heaven Man Unity Heart Realm. Mas lalo pang nagdulot ito ng kuryosidad kay Mateo tungkol sa pagkakakilanlan ng Heavenspan Island Master. Sino ka ba talaga? Seryosong sabi ni Mateo. Kapag natalo mo ako, itong basura, natural lang na malalaman mo. Pero siguradong wala kang pagkakataon. Bantayan mong mabuti. Ito ang ultimate move ni Zia, kasama ang anino ng espada. Hindi pa humihina ang boses niya nang biglang nawala sa paningin niya ang figure ng Heavenspan Island Master. Sa sumunod na sandali, isang espada ang tumama sa lalamunan ni Mateo. Hindi ka panipaniwala ang bilis ng espadang ito. Hindi kayang bantayan ito ng buong buo. Ang pangalang Sword Shadow Accompanying ay akma sa pangalan nito. Gayunpaman, sa isang kalansing, si Evil Extermination ay sumaksak ng pailas pataas, bumangga kay Zia ng walang anumang paglihis. Isang napakalakas na puwersa ang kumalat. Naramdaman lamang ng Heavenspan Island Master ang panginginig ng hibla sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Muntik nang madulas ang banal na espada mula sa kanyang kamay. Matapos niyang maubos ang Refined Steel Bone Tempering Peel, matagumpay nang nakarating sa huling yugto ng Tier Sham ang matabang katawan ni Mateo. Ang kanyang napakalaking lakas, kasama ang kapangyarihan ng mga batas ng Divine Dawn ng Evil Extermination Sword Formula, kahit ang mga ordinaryong Void Mystic Powerhouse ay hindi ito kayang tiisin. Hindi naman talaga maliit ang pagkabiglang ito. Iba kay Mateo, ang Heavenspan Island Master ay hindi nakagawa ng resonansya sa Zia Divine Sword. Sa hakbang na ito, walang sino man ang makagawa nito. Gayunpaman, nakuha ng Heavenspan Island Master ang Divine Art ni Wubin. Sa pagsasanay ng kanyang mga Divine Inscriptions, mayroon na siyang paunang pag-unawa sa ilang antas. Ito rin ang dahilan kung bakit kaya niyang labis na supulan si Maven at maging ang punong amo ng isla. Kung pag-uusapan ng lakas, ang Heavenspan Island Master ay malapit sa 10 dakilang banal na hari. Nakakalungkot lang na si Mateo ang nakasalubong niya.
Naabot na ng Heart Realm ni Mateo ang Great Circle of Perfection Realm. Kahit na mas mabilis pa ang kanyang espada, hindi pa rin ito imposibleng mapansin. Bukod dito, taglay ni Mateo ang kapangyarihang pangmata ng Sun Moon Heavenly Pupil. Ang pagkuha sa figure ng Heavenspan Island Master ay tunay na nagawa ng walang kahirap-hirap. Kahit na mas mabilis pa ang Heavenspan Island Master, isa lamang siyang Void Mystic Powerhouse. Hindi pa rin niya naaabot ang antas ng Deity Realm. Nakayanan ni Mateo ang mga hindi inaasahang pangyayari sa pamamagitan ng pagsunod sa isang pangunahing prinsipyo. Gaano man kabilas ang kanyang espada, hindi rin siya umatras. Imposible. Paano niya makukuha ang espada ko? Ito ang quicksword na pinakawalan gamit ang kapangyarihan ng mga batas ng banal na Dao. Ito ang unang pagkakataon na nabahala ang Heavenspan Island Master. Swoosh! Muling pinakawalan ng Heavenspan Island Master ang kanyang espada. Ang mga anino ng espada na pumuno sa kalangitan ay parang mga anino na sumusugod patungo kay Mateo. Hindi ito ginawa ng anong banal na kakayahan kundi ng tunay na katawan ng Heavenspan Island Master. Hindi masukat ang bilis ng kanyang figure, kaya naman nag-iwan ito ng hindi mabilang na mga imahe sa kalangitan. Kalantang. 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 Mga alon ng malinaw at presko na tunog ng pagbangga ng metal ang kumalat. May mga kislap na lumipad kahit saan. Habang lumalaban siya, lalo lang nababahala ang Heavenspan Island Master. Mula simula hanggang katapusan, nakatayo roon si Mateo at hindi gumalaw. Paulit-ulit niyang pinakawalan ang kanyang espada nang walang tigil. Pero hindi niya nagawang palihim na atakihin si Mateo kahit minsan. Ang bawat galaw at kilos niya ay nasa ilalim ng kontrol ni Mateo. Kapag ang isang quicksword ay hindi mabilis, katumbas ito ng pagkakatali ng dalawang kamay ng mga tao. Paano ipagpatuloy ang laban? Clank! Hiniram ang puwersang pang-atres, umatras ang Heavenspan Island Master, habang seryosong nakatingin kay Mateo. Ang espada ay isang mahusay na espada. Sayang at hindi mo mailabas ang lakas nito. Hay! Naghahadges ng isang maliwanag na perla sa kadiliman. Kasabay ng pagbuntong hininga ni Mateo, naging berde ang mukha ng Heavenspan Island Master. Muling naglabas ng mahinang humuhuni ang kanyang espada, halatang walang gana. Ang engkwentro makalipas ang 1,000,000 taon, kinailangan pa rin nitong matalo muli sa evil extermination. Paano nito mararamdaman na kayanan nila ito? Sige. Umatake ka na. Ako naman ngayon. Naging malungkot ang ekspresyon ng Heavenspan Island Master dahil sa mga sinabi ni Mateo. Hindi pa siya nakakapag-react nang biglang nawala ang figure ni Mateo. Nanliit ang mga mata ng Heavenspan Island Master, at sumigaw siya sa takot, mas malawak na teleportasyon. Gayunpaman, wala siyang gaanong oras para magulat. Isang pakiramdam ng napakalaking panganib ang bumukal sa kanyang puso. Gayunpaman, naunawaan ng Heavenspan Island Master ang ilang mga batas ng banal na Dao. Nahuli pa rin niya ang mga bakas ni Mateo sa huli. Layunin ng espada na kumukonekta sa kabanalan. Biglang lumitaw ang figure ni Mateo mula sa kawalan, diretsyong tumusok sa kaliwang tadyang ng Heavenspan Island Master. Napakahirap depensahan ang mga tadyang. Ang galaw na ito ni Mateo ay para tamaan siya at hindi niya mailigtas ang sarili. Sa galaw na ito, ibinuhos ni Mateo ang banal na asensya, ang kanyang hangering pumatay ay hindi napigilan kahit kaunti. Wala siyang intensyong maging malambot ang puso at walang paninindigan. Kahit sino pa ang kalaban, kailangan niyang mamatay. Ngunit ang lakas ng Heavenspan Island Master ay mas malakas pa kaysa kay Cloud Sky. Malinaw na hindi siya ganoon kadaling patayin. Boom! Naharangan talaga ang Evil Extermination Sword ni Mateo. Napaatras ang Heavenspan Island Master ng 1,000 talampakan ang layo, at bumulwak ang isang bibig na puno ng dugo. Malaki na ang natamo niyang pagkatalo. Ang pagbagsak ng espadang ito ay hindi lumampas sa inaasahan ni Mateo. Ang Heavenspan Island Master, sa ganitong antas ng pag-iral, ay hindi ganoon kadaling patayin. Pumutok. Sa oras na ito, ang kasuklam-suklam na maskara ng Heavenspan Island Master ay nahati sa gitna, na nagpakita ng isang mukha na pamilyar kay Mateo. Nang makita ang mukha nito, kumunat ang noo ni Mateo. Sabi niya, "Ikaw pala yan."
1147. Sa ilalim ng maskara ay may itsura na parang sage. Mukha siyang isang matandang lalaki lamang na may mabait na mukha. Kahit si Mateo ay niloko rin ng matandang lalaking ito. Ang taong ito ay si Octavian na namuno sa labanan ng alchemy ni Mateo sa Cloudmarsh City. Sa totoo lang, nagulat din si Mateo nang makita niya ang mukhang ito. Sa Divine Realm, masasabing si Octavian ay isang pambihirang malinaw na batis at hindi kailanman nakikibahagi sa anumang tunggalian. Napakaganda ng kanyang reputasyon. Hindi kailanman inakalang ganito pala kalala ang lalaking ito na nagpapanggap na may mataas na moralidad. Biglang naalala ni Mateo na noong nagbukas ang Immemorial Medicine Garden noon, hindi niya nakita ang mga bakas ni Octavian. Dahil pumunta siya sa Cloudmarsh City, imposibleng hindi pumasok sa Immemorial Medicine Garden para tumingin-tingin. Hindi pinansin ni Mateo ang mga oras na iyon. Kung titingnan ngayon, ang lalaking ito ay tiyak na nagtago sa isang madilim na sulok, naghihintay ng tamang sandali. At dahil nga sa kanyang pag-iingat kaya naiwasan niya ang sakuna ng panahong iyon. Ang lalim ng katusuhan ng taong ito ay talang nakakatakot. Hindi rin niya inaasahan na ang lakas ng martial daw ni Octavian ay talagang napakalakas. Mukhang masyado akong nagpumilit. Sa pakikitungo sa iyo, bakit kailangan pa ng banal na espada? Hindi alintana ni Octavian ang pagkamangha ni Mateo at tila ba bigla na lamang siyang naliwanagan. Napakalinaw, hindi ganoon katagal ang panahon kung kailan nakuha ni Octavian ang mga mana ni Wubin. Tinansya ni Mateo na mahigit 1,000 taon din iyon. Mula rin noon nang itayo niya ang ganitong perya, palihim itong binuo, at hinihintay na lang na lumipad pataas sa kalangitan ng sabay-sabay. Sa loob ng mahigit 1,000 taon, hindi gaanong nalampasan ni Octavian ang tunay na dakilang daw ng espada. Sa pinakamabuting kalagayan, kapantay lang niya ang lakas ni Mateo ngayon. Gayunpaman, ang banal na espada ni Zia ay hindi naging kalaban ng evil extermination. Ito ay isang katotohanan na napatunayan na 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Tiningnan siya ni Mateo at may paghamak na sinabi, hindi ka nga nagtitiwala sa sarili mong espada, paano mo ako mapapanalo? Ang pagpatay sa iyo, sapat na ang Divine King Domain. Tumawa ng malamig si Octavian. Biglang gumana ang kanyang Divine King Domain. Isang marahas na sword intent ang agad na pumuno sa buong espasyo. Mas malawak pa ang sakop ng kanyang Divine King kaysa kay Maven. Umabot pa nga ito ng 20,000 talampakan. Tama ang sinabi ni Octavian. Ang paggamit niya ng Divine Art para labanan si Mateo ay sinasalubong ng mga kontra-atake sa bawat pagkakataon. Bagamat mas mababa ang kapangyarihan ng Divine King Domain kaysa sa Divine Sword, sa paglakas ng Divine Sword, hindi lamang mas malakas ang kapangyarihan ng kanyang Divine King Domain, mas lumawak pa ang sakop na lugar. Ngunit ang sakop ng espada na ito ay lubhang magkakaiba. Ang banal na espada ni Zia ay naglalabas pa rin ng magaan at nanginginig na tunog. Malinaw na taliwas ito rito. May mga espiritu ang mga banal na espada. Ipinapahayag nito ang kanyang pagkadismaya sa paraan ng paggawa ni Octavian ng mga bagay-bagay. Sa loob ng 20,000 talampakan na radius, hindi na kayang magsagawa ni Mateo ng mas malawak na teleportasyon at direktang nababalutan ng Divine King Domain. Sa isang iglap tila lumubog siya sa dagat ng mga espada. Direktang winasak ni Mateo ang Divine King Domain niya mismo. Sa kasalukuyan, hindi ito kayang mag-condensate. Sa oras na ito, tanging ang Evil Extermination Sword na nasa kamay niya ang tanging maaasahan niya para piliting labanan ang mga layuning ito sa paggamit ng espada. Nang marating nila ang kaharian ng 10 dakilang banal na hari, minamaliit na nila ang paggamit ng mga banal na hari sa kanilang mga teritoryo. Tulad ng Heaven Stabilizing Divine King, noong nakikipag-ugnayan siya kay Mateo, direkta siyang natalo ng mga batas ng Divine Dao. Sa harap ng mga batas ng Divine Dao, ang anumang sakop ng Divine King ay basura. Gayunpaman, ang kasalukuyang lakas ni Octavian ay nasa yugto sa pagitan ng mga Void Mystic Powerhouse, na papalapit sa 10 Great Divine Kings. Ang kanyang mga pangunawa sa Divine Dao ay mas malakas din ng kaunti kaysa kay Mateo. Hindi niya lubos na kayang durugan si Mateo. Ngunit ang layuning gumamit ng espada sa kanyang Divine King Domain ay may taglay na mga batas ng Divine Dao.
Ito ay mas malakas kumpara sa mga ordinaryong Divine King Domain. Kahit na iwinagayway ni Mateo ang Evil Extermination Sword hanggang sa wala ng kahit isang patak ng tubig na tumulo, mahirap pa ring pigilan ang laganap na layunin nitong mag-espada. Ito ang nakakatakot na aspeto ng isang banal na nasasakupan ng hari. Swoosh! 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 Ang laging may handgaring gumamit ng espada ay sumasaksak sa bawat pagkakataon, paminsan-minsan ay hinihiwa ang katawan ni Mateo. Hindi nagtagal, nagkaroon ng sunod-sunod na karagdagang pinsala ang katawan ni Mateo. Ang mga pinsala ay lalong lumala, habang ang dugo ay lalong dumadaloy, na mukhang nakakapangilabot. Hahaha, nakakahiya talaga. Ang isang henyong tulad mo ay talagang nag-iisang kahalili ng Absolute Heaven. Nakakalungkot lang na ang mga henyo ay pawang mga multo na panandalian lang. Ganito ang Absolute Heaven noon, ikaw. Ganoon din. Malakas ang enerhiya ng asensya ni Octavian, itinutulak ang Divine King Domain hanggang sa limitasyon, hindi binibigyan si Mateo ng kahit kaunting pagkakataon na huminga ng malalim. Sa oras na ito, ang Nine Phoenix Island ay matagal nang nasa magulong gulo. Si Octavian ay isang dalubhasa sa landas ng alchemy. Mahigit 1,000 taon na siyang nag-operate sa islang ito at natural lamang na hindi siya magkakaroon ng ganito karaming tauhan. Bukod kina Maven at Elvan, isang Void Mystic powerhouse ang nakipaglaban kay Tucker. Kung tungkol naman kay Tianming, iniwan ni Mateo sina Elder Tan at Ryza sa kanya para sa kaligtasan. Nang makita ng mga may-ari ng kwadra ang hanay ng mga mandirigma na ito, paano pa sila ng ahas na manatili? Bawat isa ay tumakbo palayo sa isla. Ang ikinagulat ni Yuki ay sa oras na ito, sumali pa nga si Shark One sa labanan ng grupo, kasama niya si Elvan. Sa pagsali niya, tumaas ng husto ang presyon ni Elvan. Samantala, sina Maven at Chenao ay nagkaroon ng matinding labanan. Sa loob ng maikling panahon, walang paraan upang matukoy kung sino ang mananalo. Ang ingay ng 120,000 talampakang Divine King Domain ay lubhang napakalakas. Nang mapansin ni Chenao at Yuki, na kasalukuyang nasa gitna ng matinding labanan sa harapang bundok, ang kapangyarihang ito, lubhang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sinuri ni Chenao ang sarili at naisip na sa ilalim ng isang makapangyarihang Divine King Domain, tiyak na matatalo siya ng walang pag-aalinlangan. Bukod pa rito, alam niya na ang sining ng kanyang kamahalan sa mas malawak na teleportasyon ay may layong 10,000 talampakan lamang. Hahaha, matatalo kayo kung nagliligaw ang isip ninyo. Pero huwag kayong mag-alala, kapag naasikaso na ni Kuya ang baliw na yan, pupunta siya at ipapadala niya kayo sa baba para samahan siya. Nang makita ni Maven ang banal na sakop ng haring ito, labis siyang natuwa. Ang lakas ni Octavian, napakalinaw niya. Bagamat hindi naman masama ang lakas ng batang iyon, ang makaharap ang kanyang nakatatandang kapatid ay tiyak na kamatayan na walang pagkakataong mabuhay. Dumilim ang ekspresyon ni Chenao, at hindi niya sinasadyang dagdagan pa ang enerhiya ng asensya, gusto niyang tapusin agad ang labanan. Pero malinaw na natanto ni Maven ang kanyang intensyon at hindi na siya nagmamadali sa oras na ito. Sa halip, nakipaglaban siya ng paisa-isa rito. Ang lakas ni Chenao ay bahagyang mas mataas kaysa kay Maven. Ngunit ang pagnanais na pabagsakin si Maven ay hindi isang bagay na magagawa sa maikling panahon. Sa ganitong paraan, mas lalong nag-alab ang kanyang puso sa pag-aalala. Kuya Kwang, sa tingin mo ba? Magiging maayos ang kalagayan ni Young Master Crosswell o hindi? Dito, nang makita ni Ryza ang banal na sakop ng hari, kinabahan ang mukha niya hanggang sa ito ay namutla ng husto. Hindi rin maganda ang kutis ni Tianming. Pero inalo pa rin niya ito, relax ka lang, hindi matatalo si Mateo ng ganoon kadali. Ang mga salitang ito ay tila medyo hindi sigurado sa kanyang sarili. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ni Elder Tan sa tabi niya pero hindi siya nagsalita. Malinaw na hindi rin siya optimistiko para kay Mateo. Mahigit 20,000 radius na Divine King Domain, ito ay masyadong nakakatakot. Ayon sa alam niya, ang lakas ng mga banal na Panginoon ng 8 dakilang super banal na lupain ay nasa mahigit 10,000 talampakan lamang. Hawak ni Mateo ang espada at binantayan ang kanyang mahahalagang bahagi ng katawan.
Ngunit ang patuloy na pagsalakay gamit ang espada ay lalong nagtulala sa kanyang mga pinsala. Bagamat ang kanyang Black Tortoise Treasure Body Divine Art ay umunlad sa kahangahangang bilis, kasabay ng pagharap sa sword intent na naglalaman ng mga batas ng Divine Dao, hindi pa rin ito sapat na tingnan. Maliban na lang kung kaya niyang linangin ang kabanata ng human path patungo sa Great Circle of Perfection Realm, kung gayon ay maaari niyang baliwalain ang mga layuning ito sa paggamit ng espada. Pero nakakalungkot, hindi niya magawa. Haha, Matthew, binigyan kita ng pagkakataon, pero pinipilit mo pa ring ibigay ang sarili mo sa kamatayan. Ngayon, titingnan ko kung ano ang magagawa mo para makaganti. Kasalukuyang nasisiyahan si Octavian sa kanyang sarili nang biglang nagbago ng husto ang kanyang ekspresyon. 11:48 Para makatipid sa enerhiya ng asensya, napakaliit pa lang ng depensibong bilog ni Mateo noong una pa lang. Sa ilalim ng Divine King Domain, ang orihinal na napakaliit na defensive circle ay puno pa rin ng mga kapintasan. Ngunit laking gulat ni Octavian nang matuklasan niya na ang mga kahinaan ni Mateo ay unti-unting humihina. Sa ilalim ng 20,000 talampakang sakop ng espada, si Mateo ay parang isang maliit na bangkang pangsagwan sa karagatan, umuugoy sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo, posibleng tumaob anumang oras. Gayunpaman, ang depensibong bilog ni Mateo ay lalong naging bilog. Noong una, hindi ito pinansin ni Octavian. Ngunit, kasabay ng paglipas ng panahon, ang panghihimasok niya sa paglusot sa mga depensa ni Mateo ay lalong lumaki. Sa wakas ay may napansin siyang mali. Domain ng espada. Ito. Imposible ito. Hindi ka pa nakakarating sa deity realm, paano mo makukuha ang domain ng espada? Gulat na sabi ni Octavian. Nakita ni Octavian ang lahat ng kasing linaw ng isang nagliliyab na apoy sa loob ng nasasakupan ng banal na hari. Ang 20,000 talampakang Divine King Domain ay mayroon palang maliit na lugar na unti-unting humihiwalay sa kanyang kontrol. Kailangang malaman ng isa na sa loob ng banal na sakop ng hari, siya ay isang Diyos. Pero ngayon, nararamdaman niya ngayon na ang maliit na tipak ng lugar na ito ay unti-unting nabubulok. Isang puro hanggang sa sukdulang Domain of Sword ang unti-unting nabubuo. Gaya ng sinabi ni Sky Distant, ang Divine King Domain na ito ay isa lamang abnormal na produkto sa ilalim ng kasalukuyang Heavenly Dao. Ang pagsasama-sama ng mga konsepto at pag-unawa sa Divine King Domain ay isang landas na dapat tahakin para sa kasalukuyang Peak Divine Kings. Kung pag-uusapan ang kapangyarihan, natural itong mas malakas kumpara sa mga ordinaryong powerhouse ng Divine King. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng domain ay hindi ang ganitong uri ng fused deformed product. Nakuha ni Octavian ang mana ni Wubin at alam niyang tanging ang mga tunay na powerhouse ng deity realm lamang ang makakaunawa sa kapangyarihan ng mga domain. Noong sinaunang panahon, ang mga powerhouse ng deity realm ay hindi ililihis ang kanilang atensyon sa ibang mga bagay at hindi nakakaintindi ng maraming uri ng kataas-taasang tunay na layunin. Lahat sila ay nakaunawa ng isang uri ng konsepto patungo sa dakilang bilog ng pagiging perpekto, pagkatapos ay naunawaan ang mga batas ng banal na Dao, at nakarating sa kaharian ng mga Diyos. Sa wakas, nakabuo na ng isang Divine Dao domain na pagmamay-ari nila. Nakalusot na si Octavian sa Immemorial Medicine Garden dati at alam niyang matagal nang nauunawaan ni Mateo ang isang Divine King domain. Pero nagtataka siya kung bakit hindi ito ginamit ng maayos ni Mateo. Hindi niya alam na matagal nang itinigil ni Mateo ang paggamit ng kanyang Divine King Domain at buong pusong nakatuon kay Sword Dao. Gayunpaman, hindi kailanman inakalang mauunawaan ni Octavian ang isang tunay na Domain of Sword sa labanan. Isang purong damay ng espada. Katulad ng isang domain, ngunit ang isang tunay na Domain of Sword ay mas malakas kumpara sa isang Divine King Domain. Ito. Ang tunay na pinagmumula ng kapangyarihan ng dakilang Dao. Ito ang kapangyarihan ng sakop na pinaikli mula sa mga batas ng banal na Dao. Sa loob ng sakop na ito, si Mateo ang tunay na Diyos. Hindi pwede. Samantalahin mo na ang pagkakataon na hindi pa niya ito natatapos, papatayin ko siya. Naging malamig ang ekspresyon ni Octavian, at kitang-kita ang buong intensyong pumatay. Matthew, pinilit mo ako. Sunwind 1 character sword, patayin mo.
Itinaas ni Octavian ang banal na espadang si Zia, ang buong pagkatao niya ay naglabas ng isang kahangahangang momentum na tumago sa lahat. Ang espadang ito ang mas malakas na teknik sa pakikipaglaban ni Octavian. Hindi rin niya inaasahan na mapipilit pala siya ni Mateo na gamitin ang galaw na ito. Kasunod ng salitang patayin na lumabas sa bibig niya, biglang naglaho ang anyo ni Octavian. Ang lahat ng layunin sa espada ay naipon sa isang linya na pumupunit sa kalangitan. Nangangailangan ito ng napakataas na kontrol sa layuning gumamit ng espada. Masasabing ang layuning gumamit ng espada ni Octavian ay umabot na sa rurok ng pagiging perpekto sa mga Void Mystic Powerhouse. Sa lakas ng espadang ito, kahit ang dragon ni Chenao na tumatalon sa apat na dagat ay maaaring hindi rin ito maharangan. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang kumalat, dahilan para bumilis ang tibok ng puso ng mga taong kasalukuyang nag-aalala kay Mateo. Masyadong malakas ang ataking ito. Kahit na malayo sila sa isa't isa, ramdam pa rin nila ang nagbabantang enerhiya ng espada. Clank! Isang malinaw na tunog na nagbabanggaan. Naging seryoso ang mga mata ni Octavian, at ang kanyang tingin ay nagpapakita ng isang natulalang tingin. Hinarang talaga ni Mateo ang espada niya gamit ang dulo nito. Dalawang dakilang banal na artifact ang nagbanggaan, at umapaw ang enerhiya ng espada. Ang nagwawala at nag-aalab na pag-atake ng espada ay kumakalat sa lahat ng dako, hinihiwa ang mga bato, mga puno, at pira-piraso. Labis na nagulat ang lahat. Hindi nila maintindihan kung ano ba talaga ang nangyari sa likurang bundok para magdulot ng ganito kalaking kaguluhan. Nang maramdaman ang pag-agos ng kanyang hangarin na gumamit ng espada, lubos na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Maven. Dalawang layunin nito ang paggamit ng espada, ang isa ay sa kanyang kuya. Yung isa naman, hindi na kailangang isipin, siguradong kay Mateo yon. Hindi niya talaga maintindihan kung paano nakakagawa ng ganito kalawak ang isang maliit na 6th level daw profound. Maaari kayang-kaya talagang kalabanan ng isang 6th level Divine King ang kanyang kuya na maihahambing sa 10 Great Divine King. Ito. Medyo masyadong katawa-tawa, di ba? Boom! Isang kidlat ang bumagsak at tumama sa ibabaw ng isla. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, muling nagbago ng husto ang kanilang mga ekspresyon. Nakalusot si Young Master Crosswell. Siya. Ayos lang siya. Gulat na sabi ni Ryza. Pinanood ni Elder Tan ang lumalalang paghihirap na iyon, walang kapantay na pagkagulat sa kanyang puso. Anong klaseng kakatwa ba itong si Matthew? Para makipaglaban sa Heavenspan Island Master ng ganito kalaki. Kahit na makalusot siya ngayon, isa lamang siyang ikapitong antas na daw profound. Si Matthew, na muling bumalik ng lubusan, ay hindi maaaring husgahan gamit ang sentido komon. Naririnig mo ba ang ayaw ni Zie? Maaari itong matalo, ngunit ayaw nitong matalo ng ganito. Kahit na nakuha mo ang mana ni Wubin, hindi mo naunawaan ang tunay na kahulugan ng kanyang layunin sa paggamit ng espada. Sa halip, pinili mo ang isang ereheng landas. Ang isang taong tulad mo ay hindi karapat-dapat gumamit ng espada. Nang maglaban sina Evil Extermination at Zia, sa wakas ay natapos na ang Domain of Sword ni Mateo. Matapos durugin ang kanyang Divine King Domain, sa wakas ay muli niyang napaigting ang kapangyarihan ng domain. At sa pagkakataong ito ay isang tunay na kapangyarihan ng nasasakupan. Marahil, sa kasalukuyang banal na kaharian, ito ay isang kakaibang pag-iral. Kahit 20 square feet lang ang laki nito, sa loob ng 20 feet radius na ito, si Mateo ang ganap na hegemon. Kahit ang Divine King Domain ng isang Void Mystic Powerhouse ay hindi rin sapat. At sa ngayon, si Octavian ay nasa loob mismo ng radius na ito ng 20 talampakan. Swoosh! 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 Isang nakakatakot na layuning gumamit ng espada ang agad na Sumire sa kanyang Divine King Domain, na tuluyang Sumire sa Divine King Domain sa loob ng 20 talampakang radius. Power! Ang layuning espada na may dalang mga batas ng banal na daw ay halos agad na lumabag sa enerhiya ng protection na asensya ni Octavian, na malubhang nasugatan siya. Boom! Isang malakas na kapigatian ang bumagsak. Ngunit nang umabot ito sa 20 talampakang radius ng Mateo, para itong bumangga sa isang hindi nakikitang harang, na direktang naglaho sa kawalan.
Hindi talaga kayang labagin ng lakas ng makalangit na kapigatian ng kanyang Domain of Sword. Nang hihinang bumagsak si Octavian sa lupa, ang kanyang katawan ay puno na ng libu-libong nakakanganga na sugat. Ang Domain of Sword ni Mateo ay parang hilingan ng karne, tuluyan siyang dinudurog. Ay imposible. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Octavian sa lahat ng nasa harapan niya. Paano siya matatalo ng isang 6th level daw profound martial artist? Bukod pa rito, ito ay kahit nasa ilalim ng mga pangyayari na mayroon siyang isang banal na artifact. Nang makita si Octavian na nasa bingit ng kamatayan, wala masyadong nakiramay si Mateo. Sa mundo ng martial daw, ang pagpatay ay walang dahilan para sa matinding kritisismo. Ngunit ang paglapit ni Octavian ay labis na hindi maituturing na paghamak. Higit sa lahat, siya ang pangunahing pasimuno ng karahasan na pumatay kay Jeremy. Base pa lang dito, kinailangan siyang patayin ni Mateo. Dahan daw ang lumapit si Mateo kay Octavian at walang pakialam na sinabi, itinuturing din tayong magkaibigan. Kung hindi dahil pinatay mo si Jeremy, pwede na kitang palayain. Ngayon, mayroon ka bang huling salita? Haha. Ubo, ubo, ubo. Biglang tumawa si Octavian. Pero dahil sa sobrang tindi ng mga pinsala niya, bigla siyang umubo ng malakas. Matthew, isa ka talagang henyo. Gayunpaman, nakuha mo ang pamana ng Absolute Heaven. Hindi ka pababayaan ng lahi ng demonyo. You ubo, ubo. Umiling si Mateo at bumaantong hininga habang sinasabing, ito na ba ang mga huling salita mo? 11:49. Boom! Boom! Dumating ang maraming kapigatian mula sa langit. Unti-unting lumitaw ang figure ni Mateo sa paningin ng lahat. Lahat ay nakatitig sa kanya nang may pagtataka, hindi nila kayang ilarawan ang kanilang nararamdaman sa mga salita. Diyos ko, ano ba tong nakita ko? Mayroon ba? Na lumalampas sa kapighatyang tulad niyan. Kakaiba. Kakaiba talaga si Master Crosswell. Automatikong nawala ang makalangit na kapigatian nang umabot ito ng 20 talampakan sa itaas ng kanyang ulo. Siya. Ano ba ang ginawa niya? Lumabas si Master Crosswell. Kung gayon, posible kayang pinatay niya ang Heavenspan Island Master. Mayroon pa ring ilang matatapang na may-ari ng pwesto na tahimik na nagmamasid sa pag-unlad ng sitwasyon sa buong oras. Nang makita nila ang eksena ng makalangit na kapigatian na bumagsak sa ibabaw ng ulo ni Mateo, ngunit dahan-dahan itong naglalakad palabas, ang eksenang ito ay malalim na nakatatak sa kanilang isipan, na hindi kailanman malilimutan habang buhay. Nakita ni Riza ang paglitaw ni Mateo at labis siyang nabalisa nang sabihin niya kay Tianming, ayos lang siyang Master Crosswell. Ang galing, talagang kahanga-hanga. Kanina lang, nang maramdaman ang makapangyarihang banal na haring nasasakupan, halos tumalon palabas ang puso ni Riza. Hanggang sa makita niya si Mateo sa oras na ito ay saka lang siya tuluyang nakahinga ng maluwag. Nang makita ni Tianming si Mateo, nakahinga rin siya ng maluwag. Gayunpaman, mas lalo siyang nagulat. Naramdaman niyang tila medyo naiiba si Mateo. Bago ito, ang buong pagkatao ni Mateo ay parang isang nakabunot na matalas na espada, na nagpapakita ng kanyang matalas na talam. Pero ngayon, ang bawat galaw at kilos ni Mateo ay tila sumasaklaw sa natitirang alindog ng dakilang daw. Ang nananatiling alindog ng dakilang daw ng espada. Iyan ang dakilang daw na hinabol niya, ni Tianming, sa buong buhay niya. Sa wakas, ang huling pagbagsak ng makalangit na kapigatian ay lumapag ngunit hindi pa rin ito nagawang magbago kahit kaunti ang mukha ni Mateo. 20 talampakan ang layo mula sa kanyang katawan, agad itong naglaho at naglaho. Nang makita ni Maven ang eksenang ito, nanlaki ang mga mata niya. Sa ngayon, isa na lang ang natitira niyang nasa isip, iyon ay ang tumakbo. Boom! Pinagpag ni Maven si Chen Ao gamit ang isang palad at itinulak ang kanyang movement technique hanggang sa limitasyon, sinusubukang tumakas mula sa 9 Phoenix Island. Gayunpaman, paano siya mabibigyan ni Mateo ng pagkakataon? Parang malabo ang lahat sa kanilang paningin at nawala na sa paningin nila si Mateo, na para bang nawala na ito sa ere. Sa sumunod na sandali, dumating na si Mateo, hinaranggan ang daan ng pag-atres ni Maven. 20,000 talampakan.
Kasunod ng paglampas ni Mateo sa ikapitong antas ng Divine Tao, kasama ang paglalim ng pag-unawa sa mga batas ng Divine Tao, ang distansya ng kanyang sining ng mas malawak na teleportasyon ay direktang nad-oval. Nang makita ang eksenang ito, ang mukha ni Maven ay nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Ikaw ba ang gagawa niyan o ako ang gagawa? Malamig na sabi ni Mateo habang nakahawak ang mga kamay sa likod. Ikaw. Ikaw talaga ang pumatay kay kuya. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Maven na kayang patayin ng isang 6th level daw profound ang kanyang nakatatandang kapatid. Mukhang hindi mo naintindihan. Hindi siya sinagot ni Mateo. Walang pakialam na nagsalita lang siya at akmang gagawa na ng hakbang. Teka lang. Maaari bang wala ng ibang landas na tahakin? Ako. Susuko na ako. Magiging katulad niya ako, maging alipin mo. Itinuro ni Maven si Chenao at sinabing. Sa oras na ito, si Elven ay napipigilan na ng pinagsamang puwersa ni Yuki at Shark One. Nang marinig ang mga salitang ito, galit na galit niyang sinabi, Maven. Ikaw. Ang lakas ng loob mong pagtaksilan si kuya. Pero galit na tumahol si Maven, itikom mo ang bibig mo para sa akin. Patay na si kuya. Isang mabuting ibon ang pumili ng puno para dapuan. Galit na sabi ni Elven, taksil ka. Ang kamatayan ay kamatayan lamang para sa isang tunay na lalaki. Ano pa ang dapat ikatakot? Gusto mo nang mamatay, sige mamatay ka na, huwag mo akong gawing sisi. Walang humpay na nagtatalo ang dalawang tao, ngunit walang pakialam na sinabi ni Mateo, sige, isang nasasakupan na tulad mo, pakiramdam ko ay mababa ang aking dignidad para tumanggap. Gumawa ka ng hakbang, bibigyan kita ng pagkakataong umatake. Nagbago ang ekspresyon ni Maven, at nagpakita siya ng mabangis na ekspresyon. Bigla, bumukas ang kanyang Divine King Domain at sumugod patungo kay Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Chenao, at sumigaw siya, Ginoo, mag-ingat ka. Nakatayo lang doon si Mateo, walang balak umiwas. Sa sumunod na sandali, isang eksena ang nangyari na nagpatigil sa pagtitig ng lahat at nakanganga ang mga bibig. Direktang sumisid ang Divine King Domain ni Maven sa layong 20 talampakan sa harap ni Mateo. Sa pagkakataong ito, humakbang pasulong si Mateo. Tila kusang nagbukas ng landas ang Divine King Domain ni Maven. Ito. Anong klaseng martial technique ito? Masyado itong malakas. Mukhang sakop ito ng isang Divine King. Pero, parang medyo iba rin. Dati, noong nilalampasan ni Master Crosswell ang kapigatian, kahit ang makalangit na kapigatian ay hindi rin kayang lumagpas ng 20 talampakan sa harap niya. Ngayon, ganito na rin ang sitwasyon. Maaari kayang ang lugar na 20 talampakan sa harap niya ay isang bawal na lugar. Labis na nagulat ang lahat. Dahil ang eksenang ito sa harap ng kanilang mga mata ay lubos na nagpagulo sa kanilang pangunawa. Ang labanan sa pagitan ng mga Divine King Domain ay talagang hindi ganito ang sitwasyon. Hindi nila maramdaman na gumagamit si Mateo ng Essence Energy. Para bang isang bawal na lugar ang lugar na 20 talampakan sa harap niya. Walang sino man ang makakalusot dito. Nang makita ang eksenang ito, nanikip ang mga mata ni Maven. Dahan-daang naglakad si Mateo palapit, na para bang isang malaking bundok na papalapit sa kanya, dahilan para hindi siya makahinga ng maayos. Kahit na nakaharap sa isang kalaban na tulad ni Chenao, hindi pa rin nakaramdam ng ganitong pressure si Maven noon. Tumakas. Sa oras na ito, iisa na lang ang natitirang laman ng isip ni Maven. Kahit alam niyang hindi na siya makakatakas pa. Habang umaatres ang sakop ng Divine King, tumalikod si Maven at tumakas. Sa oras na ito, muling nawala ang figure ni Mateo. Sa sumunod na sandali, may nangyaring ikinabalot ng kilabot ng lahat. Nang muling lumitaw ang figure ni Mateo, nasa 20 talampakan na siya sa harap ni Maven. Sunod-sunod na malungkot na iyak lamang ang narinig ng lahat. Diretso na dinurog si Maven ng hindi mabilang na enerhiya ng espada. Kahit na napakalakas ng kanyang maladagat na katawan, tumahimik din siya sa huli. Susmariosep. Huminga ng malalim ang lahat. Sa lakas ni Mateo, malinaw ang pagkakaintindi nila. Kahit si Chenao ay hindi rin napigil ang paliitin ng kaunti ang kanyang leeg.
Paano naging ganito kalakas ang Ginoo sa isang kisap mata? Matagal siyang nakipaglaban kay Maven at lubos niyang alam ang kapangyarihan ni Maven. Ngunit hindi niya inaasahan na natapos siya ng walang kahirap-hirap ng kanyang kamahalan. Tila sa harap ng kanyang kamahalan, ang mga sakop ng banal na hari ay tuluyang naging palamuti. Ito. Anong klaseng paraan ng paglilinang ito? Pero napansin din niya na ang ginamit ni Mateo ay isang martial technique na katulad ng sa mga domain. Ang totoo lang, ang nasasakupan ni Mateo ay mas malakas ng maraming beses kaysa sa kanila. Nang malaman ng mga tao ang tungkol sa mga kilos ng iilang mga amo ng isla, bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng galit, ngunit kalaunan ay napalitan ito ng nag-iisang takot. Kung magpapatuloy ang trade fair na ito, sino ang makakaalam kung kailan ito matatapos? Siyempre, bawat isa sa kanila ay umaapaw sa pasasalamat kay Mateo. Kung hindi dahil kay Mateo, lagi pa rin silang tinatrato na parang mga tanga ng mga tao, at nagiging kasangkapan sa pagdadala ng mga kayamanan. Nabalitaan na ni Riza ang pagkamatay ni ama, kaya't iyak na iyak siya ng iyak. Mapait niyang hinanap ang mga bakas ni ama nitong ilang taon, habang patuloy na kumakapit sa bakas ng pag-asa. Ngunit ngayon, sa wakas ay nawala na rin ang pag-asa. Para kay Riza, may karagdagang bahagi ng panghihinayang si Mateo sa kanyang puso. Anong plano mo ngayon? Hinanap ni Mateo si Riza at nagtanong. Umiling si Riza at sinabing, hindi ko alam. Batang Panginoon Croswell, salamat sa pagtulong sa aking ama na maghayganti. Pero, patay na ang aking ama. Gulong-gulo ang aking pakiramdam ngayon. Nahugasan na ni Riza ang kanyang mukha ng may luha nitong mga nakaraang araw. Ngayon, habang pinag-uusapan ang kanyang ama, namula na naman ang kanyang mga mata. 11:50. Bumantong hininga si Mateo, ngunit hindi pa rin niya alam kung paano niya aaliwin si Riza. Tungkol sa pagkamatay ni Jeremy, medyo may kasalanan pa rin si Mateo sa kanyang puso. Hindi niya pinatay si Jeremy, ngunit namatay si Jeremy dahil sa kanya. Noon, hiniling niya kay Jeremy na maghanap ng mga gamot para sa espiritu. Hindi rin niya akalain na ganoon kalaki ang pagsisikap na ginawa ni Jeremy, na nagresulta sa pagtapang-tapang na sumugal, at pagkawala ng kanyang buhay. Iyang Master Croswell, maaari mo ba akong pahiram ng balikat na masasandalan? Tanong ni Riza habang lumuluha. Bumantong hininga si Mateo at iniabot ang kanyang kamay at marahang hinaila si Riza papalapit sa kanya at sinabing, kung gusto mong ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng Meteor Trading Company, pagkatapos ng bagay na ito, pupunta ako at lilipulin ang Paula Trading Company. Sa hinaharap, ang Meteor Trading Company na lang, isang kumpanya lang, ang may hawak ng monopolyo sa Divine Realm na ito. Nanginig ang kaibig-ibig na katawan ni Riza na nasa kanyang yakap nang marinig niya iyon. Isang init ang damaloy sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa isang pangungusap, muling naayos ang bumagsak na langit ni Riza. Ang lalaking ito sa harap ng kanyang mga mata ay parang langit. Hindi siya nagduda kahit kaunti na may ganitong lakas si Mateo. Kahit ang Heavenspan Island Master, ang ganoong uri ng pag-iral, ay namatay sa ilalim ng espada ni Mateo. Ang kasalukuyang lakas ni Mateo ay parang nalampasan na nito ang mga banal na Panginoon ng 8 dakilang Super Holy Land. Ang 9 na dakilang kumpanya ng pangangalakal noon, ang pinakamalakas na Paula Trading Company ay isa ring mala super banal na lupain. Kahit na kontrolado na ng lahi ng mga demonyo ang Paula Trading Company ngayon, para kay Mateo na gustuhing lipulin ito, kasing dali lang ito ng pagbaligtad ng kanyang kamay. Ang kagustuhan ng Meteor Trading Company na palitan ang Paula Trading Company ay isang salita lamang mula kay Mateo. Naniniwala siya na kahit ang mga banal na Panginoon ng 8 dakilang Super Holy Land ay hindi rin ang ahas na lumapit para magsalita. Salamat, Batang Panginoon Croswell. Malumanay na sabi ni Riza. Hindi ko na kailangang magpasalamat pa. Maganda ang naging relasyon namin ni Brother Zhao. Malaki rin ang naitulong mo sa akin. Sa ngayon, dahil ang Meteor Trading Company ay nahihirapan, makatuwiran lang na hindi ako pwedeng umupo na lang at manatiling walang pakialam, sabi ni Mateo. Hindi niya sinabi ang tungkol sa pangangaso ni Jeremy ng Silvermoon Heavenly Tea para sa kanya. Wala na ang matandang kaibigan, bakit kailangan pang magkaroon ng alitan sa pagitan niya at ni Riza? Nakapagdesisyon na si Mateo.
Sa hinaharap, ang mga bagay ni Ryza ay kanya, kay Mateo, mga bagay. Sino ang mag-aakala na bumantong hininga si Ryza at sinabing, gustong-gusto talaga ni Ryza ang pagpapatakbo ng mga operasyon. Ngayon lang, ang mga demonyo ay hindi mapakali at sabik sa aksyon. Sa gitna ng magulong panahon, paano mabibigyan ng pansin ng Meteor Trading Company ang sariling pag-angat ng moralidad nang hindi iniisip ang iba? Pagkatapos ngayon, aayusin ko na ang lahat ng gawain ng Meteor Trading Company para itigil ang lahat ng aktibidad, para itago ang ating kalamangan. Matapos supulan niyang Master Crosswell ang mga demonyo, babalik ang Meteor Trading Company. Napaisip si Mateo at sinabing, maaari rin. Sa bagay na ito, malinaw na mas malalim ang iniisip ni Ryza kaysa sa kanya. Ginoo, nagpadala na ng balita ang angkan. Pumayag ang patriarka sa iyong mga kondisyon at pumapayag na gamitin ang 1,000,000 taong gulang na Pearl Have Tears para ipalit sa Purple Void Vitality Spirit Pill. Sa araw na ito, dumating si Shark One upang makita si Mateo, at sa wakas ay dala ang balita tungkol sa angkan ng mga sirena. Hindi nagulat si Mateo tungkol dito. Naipakita na niya ang kanyang kakayahan sa alchemy. Hanggat hindi tanga si Shark One, dapat niyang malaman na ang mga taong may kakayahang pinuhin ang Purple Void Vitality Spirit Pill sa mundong ito ay walang ibang karapat-dapat maliban sa kanya. Sa ganitong paraan, maituturing ding napunta sa bulsa niya ang Pearl Have Tears. Habang nagbibilang sa Pearl Have Tears, nakakolekta na si Mateo ng 6 sa 9 na pangunahing gamot sa kasalukuyan. 3 na lang ang natitira. Hindi rin niya inakalang magiging ganito kasimple ang pag-usad ng Dow-defying pill. Pinatay ni Mateo si Octavian, itinago ang kanyang singsing na imbakan, at natuklasan nga ang ilang magagandang bagay. At ang tangkay ng Silvermoon Heavenly Tea ay kasalukuyang tahimik at buo sa loob ng storage ring. Mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas, nakuha ni Octavian ang mana ni Wubin. At sa kanyang mana, mayroong isang sinaunang formula ng mastiko na maaaring magkaroon ng epekto ng pagpuno sa isang tao ng karunungan at kaliwanagan, na tumutulong sa kanya na maunawaan ang kapangyarihan ng mga batas ng banal na Tao. Ang pag-unawa ni Octavian sa mga batas ng banal na Tao ay umabot na sa gitna ng isang hadlang. Hanggat huminto pa siya ng isa, tunay niyang malalampasan ang kaharian ng Void Mystic at maaabot ang antas ng pakikipagkompetensya sa 10 dakilang banal na hari. Nakakalungkot lang na may isa pa siyang nawawalang spirit medicine, ang Purple Lingzi. Sa huli, nabigo pa rin ito sa tagumpay sa huling yugto. Ang kahirapan ng pagpino ng sinaunang formula ng Pildores na ito ay napakataas. Ngunit si Octavian mismo ay isang tugatog na emperador ng alchemy. Mayroon siyang lakas upang pinuhin ito. Maliban na lang, ang formula ng tabletang ito ay medyo walang gaanong halaga kay Mateo. Sa kanyang kakayahang makaunawa, hindi niya kailangan ng kahit anong karunungan. Para maunawaan ni Octavian ang mga batas ng Divine Tao at maging isang tugatog ng Alchemy Emperor, ang kanyang kakayahang umintindi mismo ay napakataas na. Kumpara lang kay Mateo, kulang pa rin ito ng sobra. Nang maunawaan na ni Mateo ang Domain of Sword, ang Evil Extermination Sword formula ay opisyal nang nakamit ang mas mataas na antas ng kahusayan, na umaabot sa lawak ng Great Circle of Perfection ng unang antas. Ayon sa sinabi ni Sky Distant, ang Evil Extermination Sword formula ay nahahati sa 3 antas. Kapag na-cultivate ni Mateo ang 3 antas na ito patungo sa Great Circle of Perfection Realm, magagawa niyang i-activate ang Vast Heaven Sword Art na naiwan ng Absolute Heaven sa loob ng Vast Heaven Steel. Ang Evil Extermination Sword formula ay ang pangunahing bahagi ng Vast Heaven Sword Art. Ang Vast Heaven Sword Art na ito ay ibang-iba sa ibang mga pamamaraan ng cultivation. Kasama ang Heaven Stabilizing Divine King, lahat sila ay direktang nauunawaan ang mga pamamaraan ng cultivation ng Divine Tao. Pero hindi man lang pumasok si Mateo sa mga pintuan ng Vast Heaven Sword Art sa kasalukuyan. Gayunpaman, kahit hindi siya lumampas sa hangganan, ang kasalukuyang lakas ni Mateo ay sapat na rin ang lakas. Marahil ay medyo mas mababa pa rin siya kumpara sa 10 dakilang banal na hari. Ngunit, sa pagharap sa mga Void Mystic Powerhouse, madali niya silang mapapatay. Kung tungkol naman sa Zia Divine Sword pati na rin sa Divine Tao Cultivation Method ni Wubin, hindi kuripot si Mateo, ipinasa niya ang mga ito sa Extreme Sword Divine King, si Tianming.
Ang panghabang buhay na layunin ni Tianming ay ang mga dulo ng kanyang sword daw. Ngunit, si Mateo, na nahuli sa pagdating, ay nalampasan ang mga nauna. Lubos na siyang nalampasan ni Mateo. Ngunit, sa puntong ito, malinaw na ang pagtingin ni Tianming sa kanyang sarili noong nakaraang buhay, at kinikilala na mas mababa siya kay Mateo. Gayunpaman, hindi nito nahadlangan ang kanyang puso na habulin si Sword daw. Nang makuha niya ang mana ni Wu Bin, para siyang nakakuha ng isang napakahalagang kayamanan. Pumasok siya sa malawak na pagoda sa langit upang magtago at magsaka. Sa ganitong mga pamamaraan ng paglilinang, maaaring hindi imposible para kay Tianming na mapabilang sa 10 dakilang banal na hari sa hinaharap. Naniniwala si Mateo na ang mga pamamaraan ng paglilinang na ito sa mga kamay ni Tianming ay tiyak na magiging mas mahalaga kumpara sa kay Octavian. Hindi kailanman inakala ni Tianming na balang araw ay makakakuha siya ng isang banal na espada at isang set ng sining ng espada ng banal na daw. Hindi na kailangan ng labis na salita ang relasyon nila ni Mateo. Lihim niyang ipinasya na tulungan si Mateo sa buhay na ito at lipulin ang lahi ng mga demonyo. Kung alam ni Wu Bin na ang kanyang kahalili ay naging kanang kamay ng kahalili ng Absolute Heaven makalipas ang 1,000,000 taon, sino ang makakaalam kung ano ang iisipin niya? Ang grupo ng mga tao ay pumasok sa teritoryo ng angkan ng mga merman sa pamamagitan ng isang kahangahangang hanay. Ang mundo sa ilalim ng dagat ng rehiyon ng Dagat Garner Sky ay palaging pinagbabawal na lugar para sa sangkatauhan. Sino man at lahat ng taong bumaba, halos lahat ay mamamatay. Ang lakas ng lahi ng dagat ay hindi naman talaga nakahihigit sa lahi ng tao. Sa pakikipaglaban lang sa lupa, wala pang 70% ng kanilang lakas ang maaaring gamitin. Natural lang na ayaw nilang pumunta sa pampang. Gayunpaman, sa ilalim ng tubig, ang kanilang lakas ay walang kapantay na nakakatakot. Sa kabaligtaran, kapag ang mga martial artist na tao ay lumubog sa ilalim ng tubig, ang kanilang lakas ay lubos na mababawasan. Maliban na lang kung ang kanilang nilinang ay nagkataong isang paraan ng paglilinang na may katangiang tubig. Ang nilinang ni Mateo ay hindi isang paraan ng paglilinang gamit ang katangiang tubig. Ngunit ngayong naunawaan na niya ang Domain of Sword, mga lugar na kanyang nadedaanan, automatikong atras ang tubig sa layong 20 talampakan, kaya hindi ito gaanong naiiba sa pampang. Nang makita ang eksenang ito, labis na nagulat si Shark One sa kanyang puso. Sa unahan, isang grupo ng mga taong dagat ang dumating upang salubungin sila. Isang sirena sa unahan ang may suot na korona sa kanyang ulo. Ang kanyang aura ay napakalakas. Nabalitaan ng kamahalan ang lakas ng alchemy daw ng inyong kamahalan, at nagpasya siyang personal na lumapit upang salubungin kayo. Paliwanag ni Shark One sa tabi. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.